sa bawat kapatiran, sa nandun po panig ng mundo. Good morning, good afternoon, and good evening ating mga kapatid sa nanonood sa online. Sa live po tayo. Sa mga nanonood pa later. Good morning, Sis Abby, ang ating exhorter today. Iba pa pong kapatid, Sis Mai, hindi ko makita, umiikot lang. Sis Ana, Sis Maridel, Sis Lali, Annalie, Sis Cathy, Matayahin, Sis Janet, at Sina, Sis Karen John. Habang hinintay po natin ating mga kapatid na mag-join, isa po natin, tayo po'y manalangin. Amen. Ang saya po. Kaya kanina, nag-uumapaw na worship song. Handog niya ay kapayapa, kagalakan, kasiyahan, mula sa ating Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin, ibalik natin sa kanyang papurit pagsamba. Amen. Sino pong naisa mag-lead ng prayer araw na ito? Si Sis Mais po. Ayun. Mag-prayer po for today. Amen. Ating Mais. Sis Mais, ready ka na ba? Wala nang kawala, Tilili. Good morning. Magkahiwalay kami ngayon. Nasa taas po. Nag-feedback po eh. Sige po, start na po tayo para makarami tayo. Mapagpalang umaga at hapon po sa mga kapatiran. Have a blessed day po. Hallelujah. Our Father God in heaven, Lord, maraming salamat po muli sa pagising sa amin sa umagang ito. Ganun din po sa mga kapatiran namin naman na nakatanggap po ng pagpapala sa inyo sa maghapong ito. Ama, muli po itinataas po namin ang gawain ito. Ikaw lamang po ang mapurihan, ikaw lamang po ang maitaas sa mainawa mong pangalan. Maraming salamat po sa patuloy na biyayang ibinibigay mo po sa amin. Lord, sa araw na ito, sa aming gawain ito, tulungan niyo po ang bawat isa na makita at maunawaan ng iyong banal na salita. Dahil tunay po na napakalalim nito, Ama. Walang sinuman ang makakapagsabi na tama ang aming ginagawa. Ikaw lamang po ang mas higit na dapat naming paniwalaan, Lord. Maraming salamat po, Ama. Kaya naman po sa umagang ito, bigyan niyo po ng kaliwanagan ng aming pag-iisip. Ang aming puso ay iyong buksan. Ang aming mga mata ay iyong buksan. Pandinig namin na hindi nakakarinig ay iyong buksan. Lord, tunay po na kailangan namin magsaya araw-araw at purihin ka dahil napakabuti mo, Ama. Tinataas namin ang aming kagalakan sa aming mga puso na laging handa sumunod sa iyo. Kaya naman, Ama, tulungan niyo po kaming masunod ang iyong kalooban at hindi ang aming pamamaraan. Ma, tulungan niyo po, Lord, ang aming mag-exhort na aming kapatid na Sister Abby sa kanyang gagawin po na pagpapagamit sa iyo, Lord. Tulungan niyo po siya na kung ano man yung ibabahagi niya sa araw na ito ay amin pong makita. Kung ano man yung binibigay ng mga kapamaraanan mo upang kami po ay matuto. Buksan niyo po ang aming paningin, ang aming puso, ang aming diwa upang isabuhay namin ang iyong banal na salita sa araw na ito. Ganun din po, gabayan niyo po ang aking kapatid na tunay lamang po at ang iyong mga ipapahayag lamang, ikaw po ang maglagay sa kanyang puso, sa kanyang labi, upang mamutawi ka sa kanyang buhay, Lord. Maraming salamat po, Ama. Muli po, bago namin umpisa naman, hinihingi po namin ang aming mga kasalanan sa iyo. Patawarin niyo po kami upang malinis ang aming mga kalooban at lahat ng iyong ipapagawa sa amin na may aming mapagtagumpayan, Lord. Dahil po namin kaya mag-isa, Lord, nung wala ka, Ama. Jesus, thank you, Lord Jesus, sa mga pagpapala at sa buhay at sa kalakasan na ibinibigay niyo po sa aming lahat. Ganon din po sa mga kapatiran ko na hindi man na namin makakasama ngayon at sa mga habol pa, Lord. Tulungan niyo po nila na ano man mga
pinagdadaanan nila ngayon, Lord. Ipabigay niyo po sa kanila at ipaabot niyo po sa kanila na kasama ka namin lagi, Panginoon. Tunay po na kasama namin ang iyong banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin. Holy Spirit, thank you po sa araw-araw na pagsama sa amin, sa ups and down ng buhay namin. Andiyan ka po palagi. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Gabayan niyo po kami sa maghapong ito at basbasan niyo po kami. Muli po, itinataas po namin na may pagpapakumbaba ang gawain ito na isang tagumpay muli sa aming kapatiran na Sister Abby, na siya po ang gagamitin mo sa araw na ito, at ganoon din sa mga kapatid namin na naririto na nakikinig. Tunay po na isabuhay nawa namin ang bawat salita na ibibigay niyo po araw-araw sa amin. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba. Ito po ang aming dalangin. In the name of Jesus, hallelujah, Lord God. In Jesus' almighty name we pray. Amen and amen and amen. Salamat po, Sis Mai. Amen. Thank you po, Sis Mais. Kagalakan. Narinig, kagalakan na panalangin. Ayan, sama-sama po tayo. Salamat sa Diyos sa ibibigay ng kagalakan, kapayapaan, kaligayahan mula sa kanyang banal na salita. Sa araw na ito, salamat dahil ang Diyos na ating sinasamba ay buhay. Kaya ang kanyang salita ay magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen. Kaya sama-sama tayo mag-aral ng kanyang banal na salita. Sige po, Sis Abby. Amen. Thank you po, Sis Lily. Thank you po, Sis Mais. Ang ating pong, nasa day 5 na po tayo. Ang ating topic po ay about sa A Heart of a Winner. So, isa na po ako dyan sa winner. Yung heart ko ngayon ay nag-uumapaw sa saya. Sobrang saya ko po. Amen, amen. At talaga namang hindi halata. Hindi lang po halata. At ang ating pong chapter sa araw na ito ay 1 Peter chapter 5 verse 8. Basahin ko po sa inyo ang chapter na ito. It tells us that the devil is looking for someone to devour. But it tells us that if we are firm in our faith, then we have the power to resist him. That doesn't mean the attacks won't come, but we can stand in faith and remain unmoved by staying rooted in God's Word. So, tama nga po na ang diablo ay lagi lang pong nandyan. Ang gawa ng kaaway ay lagi lang pong nasa paligid natin. Ang mga tao, sa pamamagitan ng tao, ng sitwasyon, di ba po? Minsan, sinusubok niya tayo na mawala tayo kay Lord. Sa pamamagitan po ng mga problema natin. Ano po? Unang-una sa bahay, may mga problema po tayong kinakaharap sa pamilya natin para hindi tayo mag-focus kay Lord. Minsan po, di ba, unang-una yung paghihina. Parang pag naghihina po yung faith natin, diyan na po tayo inaatake ng kaaway ng Satan. Kasi kapag tayo nag-focus sa problema natin, hindi na natin bibigyan ng pansin ang kabutihan ng Panginoon dahil nandoon na lang tayo sa pagsubok sa problema. Di ba po pag may problema tayo, more nakakalimutan na lang natin magpasalamat sa magaganda nating ang nararanasan sa araw-araw. Kaya andyan lang po talaga ang kaaway, naka-ready na konting problema, palalakihin niya po yan para hindi tayo mag-focus sa Panginoon. And stay alert, watch out for your great enemy, which is the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Yun nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, na laging nakahanda para tayo ay supilin. Hindi tayo hahayaang magbigay ng time, magbigay ng ating trust, ng faith kay Lord. Nandiyan lang siya lagi para tayo ay tuksuhin sa mga bagay na pasensya na po sa konting ingay. Nagre-ready lang po ang aking kuya sa pagpasok. Then, it seems most of us are born competitors with a quest of challenge, adventure, and victory arising from deep inside us. As competitors, we're willing to give our blood
sweat and tears to defeat an opponent. Just like nga po sa game, di ba po? Tulad ko, isa po ako sa mga naglalaro nung nag-aaral pa ako. Di ba po, kapag tayo ay isang manlalaro at kailangan nating paghandaan, ginagawa natin lahat ng best natin. Kahit tayo ay masugatan o minsan pa nga, ikinakamatay pa ng iba. Dahil sa paghahanda para sa isang laban. Dahil ang ating goal is to win. Para manalo tayo, di ba po? Ganun din tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Marami tayong kinakaharap na problema, na pagsubok, para hindi tayo magpatuloy sa pananampalataya sa Kanya. Minsan, di ba po, sinusubok tayo ng mga tao na alam niyo pong hindi magandang ipinapakita sa atin. Pero dahil nandoon tayo, nandoon yung faith natin, yung love natin, at trust natin kay Lord, mas pinapakita pa rin natin yung kabutihan, yung kindness na mayroon tayo sa heart natin. Na tayo, naglalight pa rin tayo despite ng mga bad people around us, di ba po? Then, competition gives a clear picture of two opposing sides in the spiritual realm that are battling firstly to win the prize, good and evil. So ayun na nga po, naglalaban yung ating kabutihan, yung ating may bad side naman po ang lahat ng tao, pero yun po ang ating pinaglalaban po natin, yung bad side natin, di ba po? Yun yung inaaral natin na maging mahinahon, mapagpatawad, maunawain. Kasi nandito na nga po sa atin, tayo di ba po, we're born as sinners. Kaya nga po, yung kindness na meron tayo, yun ang dapat nating mas palakihin, ipag-grow natin inside us. Kasi meron po tayo talagang bad side na yun ang ating tinatanggal at paunti-unti nating binabago na maging mabuti, fully 100%, di ba po? And then God's army and Satan's forces are battling for your allegiance and your heart. Totoo po yan, ano po, naglalaban talaga minsan. Yung conscience natin, yun po talaga yung tumutulong sa atin para hindi natin i-force natin, hindi natin pagtagumpayin yung kasamaan na nandito sa ating puso at isipan. Because of your value to God, you are the prize. So ayun na nga po, kapag sinunod natin ang kagustuhan, ang kalooban ng Panginoon, mapagtagumpayan natin yung mga hindi natin kaaya-ayang pamumuhay, yung hindi natin kaaya-ayang pananaw sa kapwa natin, sa isip natin, lalo na sa puso natin. Pag napagtagumpayan po natin yan, mga kapatid, di ba po? Amen po. Talagang yung price is priceless, na masasabi mong ako ay isang anak ng Diyos. Nagtagumpay ako. Minsan, di ba po, unang-una na napalimbawa ko na lang po, social media versus kay God. Yun ang mas matimbang. Pagising mo, tatawagin ba natin ang Panginoon? Magpapasalamat ba tayo? O magso-social media na lang ako? Pero once na napagtagumpayan mo yan, mga kapatid, diba? Sobrang sarap na. Ay, mas inuna ko si Lord, mas inuna ko mag-pray, mas inuna kong mag-devotion kay Lord sa umagang ito. Kaysa mag-check ng aking mga social media na excited ako. Ano kaya ang balik? Kahit ang Marites, di ba? May mga trending, ano kaya ang chika ngayon kay yung iba po, mas sinusundan pa tayo mga artista. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Pero kapag inuna natin ang Panginoon, iba yung happiness, iba yung galak, iba yung hope, iba yung forgiveness na marireceive mo. Kahit hindi ka nagkaroon ng isang 5 peso sa araw na ito, pero yung kapalit nun, kapag si Lord ang ninamnam mo, ang una mong binigyan ng panahon, iba po yung saya at galak na mararamdaman mo. Pero kapag pinagtagumpay mo ang layunin ng masama, di ba po, unang-una, ang mga alalahanin, ano kaya ang aking lulutuin sa araw na ito? Ano kaya ang gagawin ko sa problema na yun? Yung pong paggising mo pa lang, puro alalahanin na agad ang una mong iisipin. Pero kapag ang una mong inisip ang Panginoon, magpasalamat ka agad una sa buhay mo. Pasalamat ka na agad, i-claim na po natin agad na yung problema na meron ka po sa oras na ito, kahapon,
ay masusolusyonan yun at ginawa na ng Panginoon ang proseso. At yun po mga kapatid, tagumpay na po yun. Lagi lang po tayong unahin ng Panginoon kasi sa maraming bagay. Kaya nga po, ibigin mo ang Diyos ng lalo't higit sa lahat ng bagay at masuunahin ka niya. Hindi mo na kailangang alalahanin ang mga bagay na pinoproblema mo. Yan po, kung yan po ay mental health, physical health, financially problem sa mga kaibigan mo man yan. Andyan po yan. There is always a solution. Wag po tayong mawala ng chance. Para po sa akin, isa akong winner. Kasi, ite-testimony ko na po agad in the first place yung pagkatapos ko ng 3 years sa aking trabaho. Sobrang victory. God is so good. Talagang, yung happiness ko, yung how I glorified God. Alam niyo po yung pagtitiis through prayer. Prayer lang mga kapatid. Yung ginawa kong instrument para magkaroon ako ng connection kay God. Na siya ang lahat ng nagpo-provide ng hindi kaya ng tao. Kapag ang gawain ng Diyos ay sa pang-Diyos lang. Kapag hindi natin kayang solusyonan, ay sa Diyos na po ang paraan. Kaya, nung nakilala ko, tinanggap ko ang Panginoon mga kapatid, natutunan ko na pag hindi ko kaya, ibigay mo sa Panginoon. Pero gawin po natin ang ating parte. At which is yun po ang ginawa ko. And then the rest, ay Lord ko na ipinaubaya. At ayun po, natapos ko. Nandito na po ako ngayon mga kapatid. Ako po ang totoo at buhay na testimony na how great God sa buhay ko. Gano'n niya ako kamahal. Na lahat ng pagdarasal ko po ay talagang na-receive ko. Sabi ko po, Lord, tulungan mo po ako, Lord, na matapos ko ang 3 taon na to. Alam niyo po, everyday talagang andun yung hirap sa trabaho. Pero lagi kong sinasabi, Lord, kayo pong magbuhat ng aking kamay. Kasi hindi ko na po kayang pagod. Kayo na po kayo na pong lumakad sa aking mga paa dahil ang bigat na pong ihakbang. At lagi ko pong sinasabi kasama ng mga kasamaan ko na lagi tayo magpasalamat sa trabaho natin kasi biruin yung buong from morning until 9-11 p.m. nag-work kami. Alam niyo po, andun pa rin yung masaya kami. Nagtatawanan pa rin kami while doing na nag-work po kami. Sabi po sa amin ng mga katrabaho namin hapon, nagagawa niyo pang magtawanan, talagang ang akaroy o kumbaga ang light niyo pa rin, no? Kahit na mapagod na. Samantalang sila po hanggang hapon lang ang pasok nila. Pero alam niyo po yung nanghihina na yung katawan nila, hindi sila makangiti. Parang sobrang po silang magtrabaho. Pero ang nakakalimutan po nila is magpasalamat doon sa sitwasyon na yun, na meron silang trabaho, na maging masaya pa rin, na dahil po sa trabaho, inaalisan nila yung sarili nila na tumawa, ngumiti. Kami po kasi, lalo na po ako, nagpupuri po ako habang nagtatrabaho, habang nagpo-vacuum po ako. Minsan kumakanta pa ako. Bawal po kasi mahalata. Pag kasi sa hapon, kapag kumakanta-kanta ka dyan, hindi ka po seryoso sa trabaho. Kapag sa kanila kasi, pag ang trabaho talaga, seryoso sila. Kami po, alam na po ng mga hapon, kami po mga Pinoy, talagang mahilig kaming umawit. Mahilig tumawa. Kaya naman, noong una, medyo sinasaway pa po kami. Nitong na po sinasabi na nila, sige lang, magkwentuhan lang kayo. Pero alam naman po natin ang limitasyon natin. Kaya hindi naman sobrang ingay. Pero sinasabi nila na ang genki, ang saya ng trabaho kapag andyan ang mga Pinoy. Kasi masaya po talaga kami. Yung parating po yung, alam niyo po yung parating yung napakaraming hugasaan. Di-deliver ng mga nagliligpit. Pero ang bungad po namin, lagi kami, maraming salamat. Nakangiti kami kasi para yung pagod nila, mapalitan mo ng saya. Na kahit pagod sila, nakikita nila nakangiti kami. Alam niyo po, ang lagi nilang sinasabi, pag dumarating sila, pwede bang ngumiti kayo? Alam mo yung para na kaming robot. Sige, kahit kami. Kasi nalalight na nababawasan daw po yung bigat sa trabaho nila. Ganun po kasi mga hapon, sobrang workaholic. Kaya, yung mga katrabaho ko pong hapon, pag nakikita po kami, ako po, Abi Chang,
yung ngiti mo lang, talagang nakakawala ng pagod. Bola na naman, pero okay lang po kahit pula, binobola ko. Pero para sa akin, kung yun ang nakakagaan at nakakapagpasaya po sa kanila, sige lang. Masaya din po akong gawin. And then, let's continue po. Do you think we'll ever be free from temptation and the need to fight and to retain the freedom we've been given? So, sa palagay po ba natin, magiging free tayo sa mga temptasyon sa paligid natin? Yes po, amen. Dahil ikaw po mismo ang magde-decide niyan. Ikaw mismo ang magpapalaya sa sarili mo. Magpapalaya ka ba sa mga hindi magagandang gawain mo? Papalayain mo ba yan? O hayaan mo na lang manatili kang, kung ikaw ay isang bugnutin, mananatili ka na lang bang bugnutin araw-araw? Na apektado na yung kalusugan mo, yung mental mo. Hindi po, wag ka pong papayag. Mananatili ka na lang bang yung mga nasa paligid mo is sila mismo ang magbigay sa'yo ng halimbawa po, i-motivate ka nilang gumawa ng masama. Nandoon po yun sa paligid natin, lalo na po sa workplace ko dati. Andoon po talaga yung araw-araw may nagkukwentuhan ng hindi maganda sa kapwa. Andoon yung pagrereklamo sa kapwa. Hayaan mo na lang bang araw-araw mong marinig yun? Sabi ko, no, hindi ako papayag. Kaya, nasinanay ko sila na kapag may sinasabi po silang hindi maganda sa kapwa nila, agad, barahin mo or wag mo hayaang manatili sila sa ideya na ganun. Sinasabi ko po na, baka naman ang tao na yan may pinagdadaanan lang yan. Hindi natin alam ang personal nating mga, di ba po, experiences sa buhay. Baka naging ganyan siya dahil sa sitwasyon na meron siya sa tahanan. Kaya dapat, minsan sabi ko nga po, minsan gawin mo, kausapin mo siya. Para malaman mo kung ano ba yung pinag-anan nitong tao na to, kung bakit siya laging mahilig. Mayroon po kasi akong katrabaho na parang wala pong araw na hindi siya nagsasalita ng masama. Parang konting makita niya sa kasama namin ay minamasama niya. Parang yung heart niya full of angerness. Sobrang lagi siyang parang hindi niya na makita ang kabutihan sa kapwa. Kapag ang tao po talaga, totoo po, no? Dahil tinanong ko po yung konting background niya. Iniwan po siya ng papa niya. At nag-asawa muli ang papa niya. Then ang pamilya talaga, hindi sila ganun ka-close. Hindi sila sweet sa family. Kaya po, doon ko nakita na pag-aralan na bakit ganito magsalita itong tao na to. Doon pa lang po, hindi natin siya i-judge na bakit siya ganun. Dapat maunawaan din natin kung anong pinaghuhugutan, kung saan po siya nagsimula. So doon nga po sabi ko, hindi ako magpapano sa tentasyon na meron ako sa paligid ko. Kasi, pasensya na po, hirapan ako mag-isipan po, na dahil itong tao na to, ganun siya magsalita. Masakit siyang magsalita, madali siyang mag-isip ng masama sa kapwa niya. Yun pala, marami siyang hinanakit sa puso. Yung siya mismo nararanasan niya sa pamilya niya, yung unloved, yung hindi siya pinaprioritize, kulang siya sa attention, kulang siya sa love. Kaya every time na nakikita ko po yung batang yun, lagi ko siyang sinasabihan ng appreciation. Konting bagay, then I always tap her shoulder, hinahag ko po siya. Tapos alam niyo po ang taong hindi nakakaranas most of the time ng kalinga, hindi lang sa pamilya, sa kaibigan. Ilag po yan parang naiilag yan na, parang nahihiya siyang lambingin mo siya kasi hindi siya sanay. Pero pinaparamdam ko sa kanya ng paunti-unti po. Sa loob ng 8 months na higit ko siyang kasama, pinaparamdam ko sa kanya na siya ay lovable, na siya ay kailangan deserve niyang i-respect. Kahit tayo sinner, i-respect pa rin natin ang ating sarili unang-una. Tanggapin mo yung sarili mo na meron kang kahinaan, na meron kang bad side. Kaya sabi ko sa kanya, nagkukwentuhan kami. Sabi ko, hindi ako papayag na yung temptasyon na to na nagmumula sa batang to na mapunta sa akin. Gusto ko mag-light ako sa kanya na nagmumula lagi ka, Lord. Habang nakakausap ko po siya, mga kapatid,
prayer po sa isip ko na, Lord, i-heal niyo po ang batang to sa anger na meron siya. I-heal niyo po ang batang to sa mga masamang niya, masamang intention niya sa mga tao, masamang pag-iisip niya. Kasi iniisip niya po na, halimbawa po, hindi siya natulungan. Ang dami niya na po sasabihin. Kasi kung hindi naman siguro sa ganun bunso. Lagi ko pong ina-enlighten siya sa mga bagay na yun. Na sabi ko, bigyan mo ng time yung papa mo na makapagpaliwanag. Siguro that time na nagkaroon ng problema yung mama at papa mo, hindi lang sila nagkaunawaan, hindi lang nila napag-usapan, pero yun ay problema ng at papa mo. Ang gawin mo, pakinggan mo sila pareho, kasi po ayaw niya pong makinig sa papa niya, galit po siya sa papa niya. And then sa mama naman niya, parang ayaw niyang tulungan na magkaayos sila. Kasi sabi ko, maging way ka para magkasundo at maayos ng parents mo ang kanilang problema. Pero wag ka talagang magtatanim ng sama ng loob sa magulang. Yan ang pinaka-ayaw ng Panginoon. Respect and love your parents with all of everything sa lahat man yan. Wag kang magalis sa mga magulang mo dahil hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. Mag-forgive ka na sa lahat ng mga taong nasaktan ka kasi ikaw mismo magpapalaya. Ako po, totoo akong, isa po ako sa totoo at buhay na nagpapatunay na ang pagpapatawad po ay hindi kailangan humaba, hindi kailangan tumagal. Dahil saksi ko po ang Panginoon na napatawad ko po ang asawa ko sa nagawa niya sa akin. Ikaw po mismo, hindi lang sa salita mo, sa isip mo, ay, patunayan mo at iparamdam mo sa tao na napatawad mo siya. Kasi hindi mo po makakamtan ang kalayaan kapag ikaw mismo sa sarili mo, niloloko mo sa sarili mo na hindi mo ma-let go lahat ng sakit, na pinapanatili mo, yun nga po yung hinahayaan mong nandoon ka sa galit, sa mga tentasyon na meron ka sa buhay mo. Huwag mo po kayang mapanatili ka sa galit. Palayain mo po yun dahil kapag napalaya mo yun, ikaw din mismo malaya na. Mararamdaman mo po ang true happiness sa buhay mo. Kapag hindi ka marunong magpatawad, alam niyo po, sinasabi ko po sa inyo na para sa aking karanasan, hindi ka totoong masaya kapag puro galit sa puso mo at hindi mo totoong pinatawad ang kapwa mo at kung sino man yan. At unang-una po, sarili mo patawarin mo kasi hindi tayo matututong magpatawad kapag hindi tayo nagpatawad sa ating sarili. Dahil di ba nga po, tinanggap mo na si Lord, tinanggap mo na ang Panginoon. Di ba po, kapag tinanggap mo ng Panginoon, nag-surrender ka na sa lahat ng kasalanan mo. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya tayo rin po patawarin natin ang ating sarili. Sa mga past nating masamang gawain, masamang tawag ng laman pa man yan, mga past mong kung paano ka manalita, mag-isip sa kapwa mo, napatawad ka na po ng Panginoon. Kaya pinalaya ko lahat ng mga burdens sa sarili ko. At yun po ang sarap sa pakiramdam na isa akong winner sa hindi lang po sa trabaho ko na nakalaya na ako as 3 years. Pero alam niyo po, sinabi ko sa sarili ko na nagtiwala ako sa iyo, Panginoon, bakit pa ako mag-worry? Alam niyo po, yung prayer ko, isa sa mga testimony ko ngayon na answered prayer ako, alam niyo po, bago pa po ako matapos ng 3 years sa aking contract, hindi pa po talaga ako tapos. Pero ang prayer ko sa Panginoon, nawa po yung ihihilingin ko sa company ko na petsa na gusto ko na pong tapusin at gagamitin ko po yung natitira kong linggo para sa paghahanap ng panibagong trabaho. Pinag-pray ko po yan muna sa Panginoon. Na sana, Lord, they will grant my request. So, answered prayer po, napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Hindi pa po dapat ako mabibigyan ng certificate dahil hindi pa po ako tapos sa contract na yon. Which is, hindi ko yun kaya kung hindi ko hiningi sa Panginoon. Alam niyo po, kinabukasan, mga kapatid, nag-chat sa akin ang aking sa organization na tinatawag namin Kumiay. Abi Chang,
eto na yung certificate mo na nagsasabi na tapos mo ang 3 years. Alam niyo po, meron pa po akong 1 month. Sabi ko, glory to God, napakabait mo. Alam niyo po yung pagdarasal ko, mga kapatid, na hindi ko alam kung anong gesture na gagawin ko. Sobrang ramdam na ramdam ni Lord yung nasa puso ko. Na yung prayer ko, Lord, please, Lord, grant my wish. Kasi Lord, kapag hindi ko to, hindi po ako pinayagan, makaka-uwi. Kasi wala po akong hindi na po ako pwedeng mag-extend sa work ko. Kailangan ko po maghanap ng panibang mapapasukan, which is binigay sa akin ni Lord. At nandito na nga po ako. Sabi ko nga po, isa sa kapatid na makaalis ako ng mapayapa, makapagpaalam ako ng maayos na sa mga tao, lalo sa mga big boss ko po, na lahat nagawa ko po, at po sa pakiramdam na umalis akong, ang sarap sa feeling na lahat sila, umiiyak sila, alam mo yung ang sarap pala na love ka, parang ayaw nilang sasabihin ng mga katrabaho, huwag ka na lang tumuloy mag-resign, Abby Chang, kasi ang lungkot, wala nang makulit, wala nang palatawa, mga ganun daw po, wala nang mag-share ng wisdom, mga God's wisdom, quotes, mahilig po akong maganyan. Ang sarap sa pakiramdam po pala na feel mo na appreciated ka sa isang workplace. Yun nga po, na hindi ko pinili ang magtagumpay lahat ng mga masasamang thoughts sa paligid mo, lahat ng masasamang sinasabi. Palitan mo yan. Palitan mo, mga kapatid, ng kung ano yung kabutihan na sa puso mo. Lagi kong panalangin, Panginoon, ipakita mo yung kabutihan na nandito sa puso ko. Hayaan mo makita nila yung kindness ko. Wag po yung mga na-draw nila sa isip nila na yun ang tingin nila na naririnig nila sa iba. At hayaan nyo rin po ako makita ko rin yung kabutihan nila, Lord. Gawin niyo po akong bulag sa masama akong pananaw sa kanila. Gawin niyo akong bingi sa masasama akong naririnig. Yan po ang lagi kong prayer. At napakabuti po ng Panginoon. Ang sarap po sa pakiramdam na habang paunti-unting paubos na yung araw na pananatili ako sa pagtatrabaho. Yung love, umaapaw talaga. Araw-araw ko silang nararamdam. Kung paano nila ako kamahal. Yung lahat talaga, yung sinusulit po nila yung time na doon ako. Yung sa trabaho po, alam po nila 24 days po ako, mga kapatid, na tuloy-tuloy na nag-work kasi kailangan ko pong hindi kunin yung rest day ko. Para po, makuha ko po tong araw na to. Alam niyo po, sa Panginoon lang ako humuhugot. Biruin niyo po, mga kapatid, from 9 a.m. to 11 p.m. nag-work ako for 24 days. Sabi ko po, tulog na lang ang pahinga. Bigyan niyo pa po ako, Lord, ng lakas. Kasi ang pagod talaga ng trabaho po namin. Linis ng hotel, then dishwasher pagkagabi. Kasi, ang daming hugasan. Talagang, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Sabi ko, pray lang po. Pero alam niyo po, na-amaze ako sa katawan ko, mga kapatid. Sabi ko, Lord, ang genki ko, ang ko pa rin, ang ganado ko pa rin mag-work. Kahit pag uwi ko doon ko nararamdaman yung pagod. Pero pag humarap na ako sa trabaho, parang nililift up ni Lord yung katawan ko. Ayan mo, Abby, ako ang magbubuhat niyan para sa'yo. Sobrang laki po ng vacuum na ginagamit ko araw-araw. Sobrang bigat. Pero sabi ko, biruin mo, Lord. Sa 24 days na walang pahinga, nakasurvive ako. Kung hindi naman po ma-picture out yung trabaho ko, pero talaga pong sobrang pagod po. Pero glory to God, salamat po. Nagawa ko po at winner ako na yung pagtitiis po through prayer, answered prayer po ako. At hindi po ako nag-aalala kung matatanggap po ako sa applyan kong trabaho. Sabi ko, binigay ko na po ito sa Panginoon. Ginawa ko na po yung part ko. Nagkaroon ako ng connection sa aking papasukan. At dalas po, prayer na lang talaga. Yung faith ko kay Lord, kung ano man po ang inyong kalooban sa akin. Kung ako po'y mananatili dito sa Japan, o uuwi na. Dahil kapag ako po'y pinauwi niyo, Panginoon, alam kong may plano kayo. Dapat po, matuto tayong tanggapin na hindi lahat ng ating wants ay makakabuti sa atin. Sabi ko po, kapag pinanatili niyo po ako, Panginoon, ito po ang kalooban niyo. Pero kapag hindi po,
Kayo po ang masunod. Yun lang po. And then, proceed na po tayo. Although God has already sealed Satan's fate through Jesus' death and resurrection, Satan is still prowling around. Ayun nga po sa Peter 5, 1 Peter 5 verse 8 nga po na ang diablo ay nandiyan lang sa paligid natin. Kung mapapansin nga po ninyo, magugulat kayo yung faith nyo parang humihina, di ba po? Minsan, ay ayokong mag-join ngayon sa fellowship kasi tinatamad ako, may ganun po, di ba po? Pero, wag niyo pong hayaan, wag po nating hayaan na manaig po yung tukso o udyok ng kalaban. May mga ganun po sitwasyon tayo, di ba po? Then, using his primary tactic and of deception to take us out, he tries to get out, to believe that God is not good. He puts a twisted perspective on in every event. He wreaks pain and havoc in our lives, and he ultimately works to destroy us. The Bible makes it clear that the devil and his demons are ruthless and purposeful. So, tama po. Sinasabi po dito sa 1 Peter na tinutukso tayo ng diablo na, di ba po, pag binibigyan tayo ng isang problema, sinasabi niya sa sitwasyon na yun, di ba hindi mabuti ang Panginoon kasi nararanasan mo tong problema na to? Di ba hindi mabuti ang Panginoon kasi hindi kanya tinutulungan? Which is very wrong po. Hanapin natin sa problema na yun ang kindness, ang kabutihan ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon. Dahil hindi po, porket problema yan, ay hindi yan biyaya. Di ba po pag may problema tayo, the more mo siyang tinatawag, the more ka nagpupuri, the more kang humihingi ng di ba po? Niisip po, patawarin niyo ako, Panginoon, dahil naranasan ko to. Tulungan niyo po ako. Di ba lalo natin siyang hinahanap, lalo natin sinisik ang Lord sa problema na yan. Kapag may problema ka, di ba po, humihingi ka agad ng tulong sa Panginoon. Tapos, Panginoon, gumagawa ng paraan yan. Hindi man yan sa pamamagitan niya agad. Gumagamit siya ng tao ng sitwasyon. Minsan pa nga, sa hindi mo kakilala mo na nakukuha yung solusyon, nakukuha yung tulong. Sa pamilya mo, hindi porket may problema ka sa bahay, hindi ka na mahal ng Panginoon. Di ba po? Mas nakakalimutan mong magpasalamat, magdasal sa Panginoon kapag may problema ka. Dahil ang gusto ng kalaban, mag-focus ka sa problema mo. Mag-focus ka doon sa pagsubok na yun, hindi sa Panginoon. Kasi kapag binigyan ka ng diablo ng kalaban natin o ng masama, ng problema, sasabihin, iisipin niya kasi na hindi ka na magpapatuloy sa Panginoon, hindi ka na magpupuri, hindi ka na magpapasalamat, i-hate mo na ang Lord. Hindi po dapat ganun, diba po? Doon sa problema na yun, doon sa temptasyon na yun, hanapin natin ang kabutihan ng Panginoon. And then, to protect against enemy attacks, we need a strong game plan, a strong defense, and a strong offense. Yan nga po. Para maproteksyonan natin po ang tukso, ang udyok ng kalaban. Ano po ba ang dapat natin gawin? Una-una, di ba po? Prayer. Yan po talaga ang pinaka number one weapon natin. At itong fellowship na to, iba po ang pananaw ng isang taong may karamay sa pananampalataya. Hindi lamang po sa ating pansarili. Kaya nga po sabi po dito sa Corinthians, so if you are standing firm, be careful that you don't fall. Yun nga po, di ba po? Ayon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. So, hindi porket matatag na yung pananampalataya mo, matatag ka na po. Hindi ka na manghihina, hindi ka na matitempt na gumawa ng Kaya po tayo maging firm sa pananampalataya natin, maging firm sa pagtawag sa Panginoon, maging firm sa faith natin. Hindi po porket hindi naibigay agad yung ating mga wants, ang ating mga prayers, mapanghinaan na tayo. Ngayon, nagdarasal tayo, nandito tayo sa fellowship natin. Meron tayong kinaharap na pagsubok.
wala, nanghina na po tayo ulit. Nakalimutan natin, nananampalataya nga pala tayo sa Panginoon. Iisipin kong hindi ko kaya ang problemang ito. Bakit? Mapakitaan lang ako ng hindi magandang pakikitungo ng kapwa ko. Mapanghihinaan ako. Hindi porket maging masama ang kapwa ko, magiging masama na rin ako sa kanya. Hindi po ganun. Nandun dapat yung firm natin, yung faith natin, yung kindness natin, yung love natin. Dapat po ay mapanatili natin. And excuse me po. So dahil po dito, meron tayong mga dapat na gawin na strategy. Ayan nga po dito sa aking binabasa. First po, magkaroon tayo ng strong game plan. Ano po ba yung strong game plan? Prepare your minds and hearts to withstand temptation by disciplining yourself to read God's Word. Pray and surround yourself with Christians that will hold you accountable. Yun nga po, unang-una, magkaroon tayo ng disiplina. At namamangha po ako at nabibilib talaga ako sa ilan nating kapatiran. Ako po kasi ay hindi talaga ako palabasan ng Biblia. Yan po ang una-una nating maging weapon. Maging maging strong defense natin. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Dahil kapag yan nabasa mo, magiging magkakaroon ka ng strong mind, strong heart. Kasi meron ka ng pinaguhugutan. Alam mo na ang mga ibabato mo sa problema mo, may tagot nandoon sa words of God, which is the Bible. At yun po, yung prayer, yun talaga. First is, magbasa tayo ng Biblia, manalangin tayo, at ito nga pong palibutan natin o paligiran natin ang ating mga sarili ng mga kapatiran, which is true fellowship. Yan man po ay sa simbahan o sa sambahan, yan man po ay mapa-online, o pwedeng one-on-one kayo ng kapatiran mo para mas mapagtibay yung faith mo, yung pananampalataya natin. Hindi manghina. Kasi kapag tayo lang po, manghina tayo eh. Kapag marami tayo, mas lalakas at lalakas tayo. Mas titibay yung faith natin kay Lord. Pangalawa po is strong offense. Ano po yung strong offense natin dapat? Sometimes, there's no avoiding temptation. Di ba po minsan hindi natin maano yung temptasyon? Kumbaga sa pagkain, bawal ka nito dahil high blood ka. Pero konti lang, titikim ako. Kagaya rin po sa pananampalataya natin. Lang ng magandang palabas, ng gusto mo curious ka, gusto mo na magbukas ng phone para makapag-social media. Hindi mo na naunang mag-pray. Hindi mo mabasa yung idea mo. Kasi andun yung temptation na hindi mo maiwasan magkaroon ng temptasyon. Naririnig pa po ako, naglo-loading po kasi kayo sa akin. Naririnig po, malinaw na malinaw. Thank you po. And be on the lookout. When you find yourself in a tempting situation, take off in the opposite direction as fast as you can. Tama po. Di ba po pag alam mo po iusigin ka ng conscience mo. Kapag alam mo na hindi maganda yung andun na naman yung temptasyon ni kalaban. Agad rebuke. Hindi ako pabayag na manaig ka sa akin. Hindi ako kakain ng lechon, parang ganun. Para hindi ako ma-high blood. Kasi di ba po, pag sa sobrang crave kasi isang pagkain o sa isang gawain, di ba po, parang ang sarap talagang gawin, sarap kainin ng lechon, kahit bawal sa'yo. Ganon din po ang faith natin. I-rebuke agad natin yung ipinapasok sa atin ng kalaban. Na huwag mong gawin yan, na huwag mo yung ipagpatuloy. Ito ang gawin mo kasi mas masarap ang humiga at matulog kaysa makinig sa salita ng Panginoon. Kaysa magbasa, masarap matulog. Masarap kumain ng lechon. Bahala nang mamaya masakit ang batok ko. Masarap yun. Pero, huwag nating hayaan. Rebuke agad. Hindi ako papayag. Hindi ka mananalo sa akin. Ayokong magkasakit. Ayokong, sumumpong ang aking high blood. Yun po. Rebuke agad. As fast as you can. Isipin mo agad. Pray agad. Pray. Kasi kapag tayo, madali tayong matempt. Kaya,
huwag po nating hayaan na matalo yung ating ang ating defense. Yun po ang una po natin is strong game plan. Sunod po, strong offense. Pangatlo po is strong defense naman po. Which is, there's great power in a team of people who can lift up one another. The enemy would like nothing more than to isolate us and take us out. Surrounding yourself with other believers who will listen to you, pray for you, and give you sound advice is your defense against temptation. Tama po, di ba? Kagaya po ng ating mga kapatiran, ang ating leader na si Sis Jeanette, at kasama po ang kanya talagang napaka-supportive sister na si Sis Lily. Mga kapatiran natin na lahat na nandito at mga wala man po. At yung mga hindi nyo man po natin kilala na hindi natin kasama sa online, na kasama mo po sa battle mo sa pananampalataya sa Panginoon. Sila po ang mag-lift up sa, di ba po, pag may sitwasyon tayo na nanghihina tayo, yung kapatiran natin nagpapalakas sa atin, iniilawan tayo sa dilim natin. Kapag nanghihina tayo, di ba po, kapag may kasama tayo, nananampalataya na nagpipray sa atin, iba yung lakas na nakukuha mo, yung enerhiya mo. Di ba po, kapag may kasama ka na palaging bad vibes, nahihigop ka po eh. Pero paligiran natin ang ating mga sarili ng mga kapatiran na isa ang pananampalataya at hangarin na mapalapit sa Panginoon. Makikita niyo po ang liwanag sa buhay natin. At magiging mas malakas tayo kapag mas marami tayong kapatiran na nasa ating paligid. Magiging iisa po ang ating hangarin at matatalo natin ang tentasyon ng kalaban. God never intended us to push through hardships on our own. He designed us to lock arms and take the journey together, maintain accountability with others, and take down the enemy one day at a time. Tama po, amen po, no? Hindi po tayo inan ng Panginoon para pahirapan, para maranasan yung mga hirap sa buhay. Pinoproteksyonan po tayo ng Panginoon. Hindi po porket napagsabihan tayo ng ating kapwa ng masama, nawala po. Okay lang po, naririnig ka po namin. Hindi po porket napagsabihan tayo ng ating kapwa, kasi nagre-reflect po yan eh. Tanggapin po natin na tayo po ay may kahinaan, may hindi kagandahang asal. Kapag po tayo nakarinig ng reflection galing sa ating kapwa, tanggapin po natin yun. At baguhin po natin ang ating mga sarili ng paunti-unti. Hindi po madali ang pagbabago kapag hindi mo totally in-accept ito sa buhay mo. Hindi po madaling manampalataya ng buo at 100% sa Panginoon kapag ikaw po mismo, tayo po mismo, ay hindi po natin natanggap sa buhay natin ng Panginoon. Ang gawin po natin, magsimula tayo sa pinaka-beginning. Katulad ko po talagang nangangapa po ako at nagsisimula po ako sa pinakamababa at natutuwa po ako na paunti-unti ako po ay lumalago. Sa tulong po ninyo, sobrang napakalaki niyo pong biyaya sa buhay po namin, magkapatid, sa pamilya po namin. At ganoon din po tayo, po. Paunti-unti po natin, one step at a time, one step at a day, one time at a day. Hindi po madali. Kasi kapag naglagtaw ka agad, marami po tayong mamimiss. Di ba po? Kapag gusto po agad natin maging mahusay na manlalaro, ano po ba dapat ang gawin natin? Mag-ensayo, una alamin natin ang game na to, halimbawa po, badminton. Alamin muna natin ang history ng badminton, mas okay po yun. Hindi yung lalaro agad tayo. Pag nalaman natin ang history ng badminton, doon na tayo sa proseso. Ano ba yung dapat na gawin? Technique, goal, achievement natin, and then doon na tayo sa warm up, then practice, then give our best, and then yung goal natin, tapos magiging winner ka na at the end of the day. Then nandoon po yung pain. Kaya nga po, learning is a painful process. Hindi po masarap ang
pag-aaral, hindi masarap ang matuto. Marami ka rin haharaping sakit, kahihiyan. Kahihiyan, alam niyo po kung ba't kahihiyan? Dahil anuhin ka ng kapwa mo eh. Ay, nag-aaral ka ng ganyan, masyado ka ng banal. Nakakahiya naman, may maririnig ka pang, huwag kayong magsalita ng masama dahil nandyan si Sister Abby. Mahiya kayo. May ganyan pa pong mga joke, pero sinasagot ko po na tugan po mga kapatid sa awa at kabutihan ng Panginoon. Unti-unti ko pong binabago ang aking sarili, kaya po ako nandito at kinikilala at po ang banal na salita ng Panginoon dahil po ako'y makasalanan. Hindi po para magalit tayo kapag may naririnig tayong ganon. Huwag po tayong magalit dahil yung mga taong yun po ay hindi pa po yan nakakatanggap at nakakaunawa ng tunay sa Panginoon, at isama na lang po natin sila sa ating mga panalangin. And then, meron po tayo mga dapat gawin. How do you prepare for a game or competition against a ruthless rival who wants to take you down? Ano po ba yung mga dapat natin gawin sa mga taong gusto tayong pabagsakin at gawing mahina sa pananampalataya? What motivates you to push yourself to gain the victory? Ano ba yung mga dapat natin gawin para magpatuloy, para mas lalo tayong magpursige, para makamit natin yung tagumpay? To become a truly winner, ano po ba yung dapat natin gawin? Number 2 po, who is our unseen adversary and what does he intend for our lives and relationships? Sino yung mga hindi natin nakikita na ano po ba sa Tagalog yun? Na humahadlang, na mapatuloy natin yung ang ating buhay, ang ating relasyon sa Panginoon, humahadlang sa ating connection sa Panginoon. Pangatlo po, what are some ways we can guard our hearts and minds from Satan's deception? Ano po ba yung dapat nating gawin para maprotektahan natin ang ating puso at isipan sa udyok at tukso ng ating kaaway? At meron po akong i-share din na verse, Ephesians 6, chapter 6, verse 10 to 12 po. Ephesians, search ko lang po mga kapatid para po mabasa ko po sa inyo. Ephesians 6:10. Ayan po. Basahin ko po ang Ephesians 6, verse 10 po. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Diba po? Pag napagtagumpayan natin yan, ayon po sa Ephesians 6, verse 10, pag napagtagumpayan mo na po lahat ng tentasyon, ng kahinaan po natin at mga kalabisan natin sa pang-araw-araw, mga hindi magandang pamumuhay. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. This verse emphasizes the importance of relying on God's strength and power to withstand spiritual challenges and be successful in life. Amen po. Kapag tayo po ay nag-rely sa ating sariling lakas at sa ating talino, hindi po tayo truly winner. Hindi po tayo magsasuccess sa buhay. Dahil ang totoo po nating strength and knowledge and power ay nagmumula lamang po sa Panginoon. Hindi po sa atin. Dahil yung ating kaalaman po ay wala pa po sa gatuldok kumpara sa kaalaman at kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon. Kaya pag sa Kanya po tayo nanalig, humingi ng lakas, ng faith natin talaga, hindi ka matatalo. You are truly winner. In God's eyes, in people's eyes, pagtatagumpayin ka po ng Panginoon. Kahit ang daming humihila sa'yo pababa, ang daming husga sa'yo, marami kang maririnig na masasakit na salita. Pero at the end of the day, i-enlighten ka ng Panginoon, magliliwanag sa'yo ang buhay na nagmumula sa Panginoon. Ang biyaya, ang pagmamahal, ang power, ang strength. Claim mo po yan dahil totoo yan. Hallelujah po. And continue po tayo.
nasabi ko na po kanina ang 1 Corinthians 10, chapter 10, verse 12 to 13 po. And ito na po yung may iwan ko pong last na na prayer. God, help me to stand strong against the enemy and surround myself with a great team of believers. Tulad po ng ating mga ginagawa ngayon. That will keep me accountable each day. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you so much po sa napakaganda at mabiyaya at napaka-powerful day po na ibinigay sa akin ng Holy Spirit. Actually po mga kapatid, hindi po ako ready. Hindi ko po ito napag-aralan. Talagang sabi ko kung ano po yung mabasa ko at ipapaunawa sa akin ng banal na espiritu, yung po ang lalabas sa bibig ko. Hindi ko po talaga alam ang kagabi ko lang po hiningi kay Sis Jeanette ito, and then nag-fellowship po kami kay Sis Reyna. Oras na po natapos, sabi ko, hindi ko na maaaral, talagang hindi ko na po maaaral. Bukas na ng pag-umaga, ako na ang bahala at nag-rely ako sa kapangyarihan ng banal na espiritu na nagmumula sa Panginoon. God is good po. Kayo na po ang bahala, nawa po ay may naunawaan po kayo at naramdaman niyo po ito sa pusit isipan ninyo. At si Sis Janet na po ang mas mag-broaden po ng aking paliwanag. Maraming salamat po. Kaya po ang ating title for today is A Heart of a Winner. And all of us are a winner. We are winner. Hindi po sa maraming bagay, kundi we are winner in God's eyes po. Lagi po nating tandaan na lagi tayong panalo. Lalo na po kapag ang kabutihan ng ating ipinairal. You will never go wrong if you have a kind heart. In Jesus' name, amen po. Thank you. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon sa Thank you araw na po. ito. Glory to God. Sa umagang ito, tunay nga po na napakaganda ng Panginoon. Napakagaling ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At isa po talaga si Sis Abby, eksaktong-eksakto sa kanya. Alam niyo po kapag kayo namimili, hindi po talaga desire ninyo yan. Desire ng Panginoon yan. O ako sa ganitong araw, ako sa ganyan. Ang Diyos po talaga naglalagay sa inyo. At today, talagang akmang-akma. Hindi ko naman sinabing huwag tayo mag-aral. Kaya lang, akmang-akma kasi through her testimony, she really proved that she can be a winner through the help of God, through the help of the Holy Spirit. Imagine niyo po, sa kanyang testimony, grabe, para akong nandun sa kanyang lugar, as if I were in her shoes. 'Di ba? Parang grabe yung hirap ng pinagdaanan niya. But God really made her a winner. Yun nga lang may trabaho ka ng Sabado, 'di po ba? Ang hirap na, ang bigat na. Yun pa kaya magtrabaho ka ng 9 o'clock ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. 24 days. Imagine niyo po yun, 24 days walang pahinga. Pahinga lang ang tulog niya at tulog lang ang pahinga niya. Subalit, God made her really a winner. God keeps on strengthening her, restoring her strength daily. Masaya siyang nagtatrabaho, nakakapag-bigay pa rin siya ng kaligayahan sa ibang tao, nakakapag-encourage, nakakapag-inspire ng ibang tao. Di po ba puro tayo reklamo? Di po ba? Nagrereklamo tayo, ano ba yan? Pagdating ko sa bahay, may gawain pa. Kumbaga ang nanay kasi walang katapusan ang trabaho. Ang pinakapahinga mo lang talaga kain. Yung pagtulog mo talagang na yan ang tawag nito? Bonus na lang yung pagtulog mo. Di po ba? Talagang napakahirap po, Kaya, God really made her a winner. At talagang eksaktong-eksakto, akma-akma sa kanya ang topic na ito. Talagang itinalaga siya. Imagine niyo po God can orchestrate things talaga sa buhay natin. Situations. Imagine niyo po yan. Totoo po yan. Ang isang trainee, kapag hindi mo natapos, kahit kulang ka lang ng isang araw, you are not entitled to receive your certificate. Imagine niyo po yun. Yung lahat ng hirap niya, mawawala parang nabaliwala yung 3 years na pagpapagal mo.
yung training mo dito. Dahil lang sa isang araw. But God gave her all the opportunity. Bakit? Kasi andito po sa kanyang mga sa kanyang mga points, we need to have a strong defense, offense, and strategy. Strategy niya po talaga, ano yon? Magbasa ng Biblia, manalangin, at mapaligiran ng mga kapatiran na nagsusupport, accountable sa kanya, nagpipray para sa kanya. Nandyan yung support, nag-i-encourage. Wala man tayo sa tabi niya, nananalangin tayo, we are staying in the gap, putting ourselves in the gap between, di po ba? Bakit may gap? Kasi sa gap na yan nagaganap ang labang espiritual. Di po ba? Andito na si God, binibigay ng kasagutan. Nandito na si Sis Abby para tumanggap. But there is an spiritual realms between the gap. Imagine niyo po yan. Tayo ang nakikipaglaban sa kaaway, sa panalangin. Tayong nakikipag-agawan. Kaya po hindi ganun kadali ang manalangin. Kaya nga, yung mga may gift of prayer, gift of interceding, ay grabe po ang kanilang power. Kasi hindi natin nakikita kung ano yung labang espiritual. Because Satan will really stop us to pray. Ang talunan, pipigilan kanya. Katulad po ng sinabi ni Sis Abby, ang gagawin niya, ipapakita pa niya sa'yo lahat ng hadlang, lahat ng problema, lahat ng kapangitan ng tao, lahat ng kahinaan. Bakit? Para wag kang mapokus sa tamang paraan na hindi ka makapag-pray, hindi ka makapagbasa ng Biblia. At akala lang natin puro pangit ang makikita natin. Maganda din po. Bakit? Ang dami kaya ngayon sa social media na na mga encouraging na mga videos, mga preaching. Ang dami-dami po. So si Taning, si Talunan, itutuon niya ang iyong mga mata dyan hanggang hindi ka na nakakapagbasa. Bakit? Kasi you're relying. Nagre-rely ka na lang sa mga napapanood, nakikita mo, which is not bad. Di po ba? Ang kaso nga lang, we are not developing our own relationship with God. Para nagiging, mas nagiging connect na tayo doon sa preacher. Di po ba? Ayan po. Saglit lang po Amen po. Ang ganda, ang galing, Sis Abby. Ang ganda ng message mo ngayong umaga. Grabe, parang ako yun Ako yung mahilig paborito ko ang lechon. And mahilig akong alam mo, mamaya na lang, ganyan, patamad-tamad. So, sabi ko, ako talaga yung tinutukoy. And then, ang pagkukulang ko is, kulang ako nagbabasa ako, pero kulang. I know in myself na napakalaki ng aking kukulang, which is, si God ay talagang alam ko na nakatingin siya, naghihintay siya sa akin. Pabasa-basa ako pero may kulang. Sabi ko, nagbabasa ako, so sabi ko, kailangan ko talaga ng more on time with God kasi I want more na maging connected talaga kay God. Kasi desire ko na maramdaman yung presence ni God. Yung maramdaman ko yung presensya niya talaga. Kasi nung ko pa, from the beginning na naging Christian ako, and nag-start nga po yun nung ako ay since high school. And then, syempre, hindi naman tayo born again Christian noon. Sagrado Katoliko tayo. Pero nagkaroon po ako ng interest nung high school pa sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, sa Biblia. And then, lumakad yung buhay ko. Sari-saring mga nangyari. Nagtrabaho tayo sa Japan. Anong mga nilakad-lakad ng buhay natin, ganyan. And then hanggang sa nagka-anak at nagka-baby ako, before pa yata pala, hinanap ko na talaga si God. Doon ako talaga nagpusigi na hanapin si God. And then, syempre, naging Christian nga, matagal na, pero may pagkukulang, may mga kulang. So, yung pangungusap ngayon ni God talaga, tuloy-tuloy sa akin. So, ang ganda ng message ni Sis Abby ngayon dahil
parang tukoy ako yun eh. Sabi ko, ay sakit, sabi ko, ilag, at tinatamaan niya. Sabi, talagang nangungusap ang Panginoon. Kaya, pero ang napakabait ng Panginoon sa totoo lang dahil hindi siya bumibitaw sa mga taong tulad natin na although kahit makasalanan, hindi bumibitaw. Kaya ang hangad ko talaga kung ang first love ko noon ay buhay na buhay sa Panginoon, nawala man ito, nagkulang man ito, nasa puso ko na ibalik to. At tayo ka na pong magsalita ng tapos. And nakikita ko araw-araw ang aking pagkukulang sa Panginoon. Kasi sa mga ginagawa po natin, diyan po tayo, yung mga ginagawa po natin, kada may ginagawa tayo, diyan po natin nilwalhati ang ating Panginoon. Tayo man ay nasa trabaho, tayo man ay nasa kitchen, tayo man ay nagdadrive, tayo man ay naglalakad, tayo man ay may nakakausap. Lahat po ng mga pagkilos natin ay, lalo na't kung ito ay nilalaan natin sa Panginoon, ay pagwalhati sa ating Panginoon. Kaya tayo po ang the way we speak din po, kung tayo po ay talagang nagkakasal. Ako, aminados, grabe, lately, so super konsensya ako sa mga nagagawa kong kasalanan, sa totoo lang. Kaya sa halip na lumalapit ako sa Panginoon at sabi ko, wag mo akong pababayaan na ganito. Alam ko, nalalaman ko kung saan ako nagkamali, saan ako nagkasala. Marami akong nagawa na alam ko, feeling mo Lord na hindi kita sinasamba, ngunit nakikilala kita, sinasamba kita Panginoon, pero alam ko I need more to be close to you. Kaya salamat sa Panginoon na dahil nung last Sunday nga sa aming church, meron po kaming yung resurrection day po namin, sumayo po kami. Yung sinasayo po namin, every pinapractice po namin yon, parang talagang inaano na naman ni God yung puso ko na receive me, tanggapin mo ko. Nakakaiyak pagka, ewan ko, naiyak ako habang nasayo, walang nakakakita, thanks God, dahil ayoko masisip nila na yung problema. Hindi nila alam deep down inside my heart na talagang inaano ako ni God na kinakausap niya ako na tanggapin mo ko, kasi nga alam niya, nalalaman niya ang mga nagagawa kong kasalanan, ang mga nagagawa ko pang mga naiisip, nasasalita, at talaga pong ang kaaway ay ganun na lang kalakas talaga ang kanyang pagtukso sa akin, sa bawat isa. Pero hindi po yan mananaig sa Panginoon dahil una sa lahat, ang Diyos po ang gumawa ng langit at lupa bago pa siya dumating. Bago pa siya dumating dyan, naandyan. Kaya wala pong makakatalo sa ating Panginoon. Kaya sinasabi ko ito dahil gusto ko talaga ng tulong ng Panginoon para mailabas niya ako tuluyan niya akong matanggal sa ginagawa ng kaway sa buhay ko. Kaya salamat po kay Sis Abby, napakaganda. Although hindi ko narinig lahat kanina, pero dahil nag-shower po ako. And then yun nga po, paglabas ko, wow, ang ganda talaga ng message. Kaya sis, maraming salamat sa iyo and God bless sa buhay mo. So, patuloy lang po tayo sa paniniwala sa Panginoon. Habang iniisip po natin na tayo may kasalanan sa Panginoon, maganda po yung nagpapaka-humble tayo sa Panginoon na magpalago po tayo sa Panginoon, and habang nagpapakumbaba, diyan po malapit ang Panginoon sa atin. And yan po ang kaibahan sa Katoliko. Hindi ko po sinasabing masama ang Katoliko, pero nandito po yung tunay na connection sa Panginoon. Kasi tayo pong mga dating Katoliko, sisimba lang po tayo. Minsan every Sunday, minsan mananata lang tayo kapag may hihilingin, minsan magsisimba tayo. Pagkatapos ng simba natin, wala na. Balik na naman tayo sa makamundo nating gawain.
balik na naman tayo sa makamundong pag-iisip. So, pero kung mapapansin nyo, dito po sa ating pag-aaral ng Biblia, direct na relasyon po sa Panginoon, na talagang tayo po kailangang magbago according sa kalooban ng Panginoon. Mahirap pero hindi po mahirap, pero kung mauunawaan po talaga natin na everything is nangyayari para sa kabutihan ng lahat. Doon ko po nakikita unti-unti na lahat ay nangyayari. Bakit mo naka-encounter si ganon? Bakit nangyari itong sa'yo? Kasi may pangungusap ang Panginoon. Minsan hindi natin malabong tingnan. Pero kung tutuusin, sa twist noon, may magandang plano si God sa atin. Kaya talagang mag-stick lang po tayo sa salita ng Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ibang-iba po talaga yung direct tayong kumukonek sa Panginoon sa pamamagitan nga po ng pag-aaral ng Biblia. Kaya sa bawat isa po sa atin, pagpalain po ang bawat isa at madagdagan pa tayo. Hindi lang tayo lang, kundi pati po ang ating mga kaanak unti-unti, makita po sa atin na tayo nagiging malapit sa Panginoon, and unti-unti bigyan sila natin ng pag-guide po tayo sa Panginoon, dahil may time na hindi po natin alam kung paano sila bibigyan ng salita ng Panginoon or iimbitahan. Pag-guide po tayo sa Holy Spirit, and then mararamdaman na po natin kung paano natin sasabihin, kasi hindi naman po sa kasi ang technique ko po is magkipagkaibigan, and then naturally naibibigay ko yung God loves you, simpleng God loves you, and then pakisamahan po natin ng tunay at hindi tayo nag-iimbot, kundi tunay po yung pakisama natin, and then yun na po, doon na po natin makukuha ang mga tao sa ating kabutihan na nanggagaling sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Amen. Praise God. Salamat, Sis Marie. It's your breakthrough. Breakthrough na ito, kapatid. Hallelujah. Ilang araw na yan. Ilang gabi na kagabi. Ilang araw na talagang kapag talaga po nangyari sa puso mo, magagawa mo talagang sabihin. Masasabi mo talaga. Sasabihin mo ng walang hadlang. Wala nang isip-isip pa. Kaya nakakatuwa po, tunay na nagbubunga, tunay na, at pinakikipaglaban natin yan, nagkakamali tayo, we are failure, araw-araw sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, pero wag po tayo magkakaroon ng guilt, magkaroon tayo ng conviction, katulad po ng topic natin, the power of the Holy Spirit, siya ang magbibigay sa atin, hayaan po natin na ang banal na Espiritu ang magpakailala, magpaalam sa atin ito. So, ngayon sa iniwan sa atin, ibinahagi ni Sis Abby, truly, indeed, we are all winner. Amen? At isa po siya sa napakagandang halimbawa na tayo nga ay mga panalo. We are victor. Hindi tayo mga talunan. Ang iisa lang ang talunan natin na dapat nating inaapakan, si taning lang, wala ng iba. Hindi po siya big S, small S lang siya. 'Di ba? Kaya mga kapatid, ano man yung mga pinagdaanan natin, kung narinig niyo po yung una pang tinestimony ni Sis Abby, just for her to take the test, grabe, para po kasi magkaroon ka ng na matapos mo yung training mo, merong pa yung exam, written and practical test. So para po magawa niya yun, imagine mo wala kang time para mag-aral, wala kang time at wala kang oras, hindi ka binibigyan ng oras ng boss mo para mag-aral. Paano ka papasa sa test kung wala kang on hand? Di po ba? Buti sana kung yung trabaho mo, yun lang yung itetest sa'yo. Kaso may mga malalaki pang polisher na mas malaki pa sa kanya. Di po ba na kailangan i-explain niya how to operate? Grabe po Pero ang Diyos talaga, ang gabay ng banal na Espiritu. Kaya all praise and glory talaga sa Panginoon. Kitang-kita natin ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Eksaktong-eksakto talaga sa kanya yung kanyang napili. Sige po, ako. Samantalang hindi niya pa alam kung ano ang topic noon, di ba? At kagabi hindi pa niya napag-aralan kasi nga meron din silang gawain.
Di po ba? But God really works. Holy Spirit really works. Kaya nga po, kapag para sa'yo, para sa'yo. Hindi po, minsan pinaghandaan mo ng isang dalawang linggo, pero on the spot, sa dami ng naisulat mo, hindi naman yun halos lahat na sabi mo. It's the flow of the Spirit. Kaya po wag talaga tayo mag-alala kasi instrumento lang tayo. Gagamitin lang tayo ng Panginoon at siyang magsasalita para sa atin. Siyang maglalagay ng mga bagay sa ating puso't isipan kasi depende po sa tao na nakikinig. God will orchestrate things. Babaguhin niya lahat. Aayusin niya lahat. Ia-align niya lahat. Itong taong ito, kailangan niyang marinig ito. So God will put siyang mag-i-input niyan sa ating mga puso't isipan. All we have to do is to obey. Sabi nga kahapon, di ba, hindi siya magsasalita sa ganang kanya. Kung hindi, sasabihin lang niya kung ano ang dapat niyang ipahayag. So, ganun din po ang gawin natin, mga kapatid. At katulad nga po ni Sis Abby, meron siyang na ibahagi sa atin through her testimony sa mga points na ibinigay niya. Strong strategy, pray, read the Bible, pray, and be surrounded by the Christian. True Christian po ha, hindi po Christian-Christianan. Pero hindi po ibig sabihin nun na layuan nyo sila. They are the people na tinatarget natin na ilapit sa Panginoon. Okay? Yan ang pinaka-purpose natin. Seek and save the lost. Not to be magiging alop ka na sa kanila. Hindi po ganon. Ayun. At strong defense, strong offense. Hindi lang tayo po puro depensa sa kaaway. May word of God tayo. Sabi po, it is like double-edged. Sharp talaga, matalim. Na kahit papel, pag ginanon mo sa papel, kayang hiwain. Di po ba? Double-edged. Both sides. It penetrates to the deepest. Hanggang sa soul natin nagpipenetrate. So, yun ang ating sandata. That is the word of God na hawak natin. Yun ang ilaban natin. We can offense. Hindi lang tayo puro defense. Labanan natin ang kaaway. Struck to the heart. At hindi po yung taong yan ang kaaway mo. It's behind that person, meron nagbubulong dyan, bumubulong dyan. Merong mga, sila yung nagkukos kung bakit nagagalit, kung bakit naiinis. Katulad po ng nabanggit kanina, yung kasamahan ni Sis Abby, bakit siya ganun kagalit. Alam niyo po, nung na-discover niya, imbis na layuan mo, magalit ka, kinausap niya. And she found out na meron pala itong masakit na nakaraan. So, mahirap sa kanya umunawa. Because sa paligid na nakalikihan niya, hindi ganon. Iniwanan siya ng magulang niya. Di po ba? So, yun yung paligid na kinalakihan niya. So, how come na magbibigay siya ng pag-ibig kung wala siya? How come kung ang kinalakihan niya ay puro galit? How come, di ba na maibibigay niya syempre, ang maibibigay niya din, galit din. Yun yung nakasanayan niya. At siya din po, noong siya, sabi nga po, natutunan namin, sa turo ni Pastor, eksakto, noong siya ay bata pa, biktima siya. Biktima siya ng sitwasyon, biktima siya sa maltrato ng tatay niya, ng nanay niya, di po ba? Maraming tao sa paligid natin ganyan. They were victim when they were child. Nung bata pa sila. Pero nung lumaki na, sila na ngayon. Sila na ngayon ang namimiktima. Bakit po? Kasi dala nila hanggang pagkabata. Mula pagkabata. At hindi po natin sila masisisi. Hindi nila pinili yon. Wala silang choice. So, ang gagawin natin, tayo po ang magliwanag, tayo magbigay ng kaligayahan, tayo ang magpalakas. Hindi po natin sila kailangang husgahan. So, kapag sinisinghalan ka ng boss mo, meron niyang nakaraan. Meron niyang pinagdaanan. Pinagalitan din niya ng boss niya. Bakit late? Bakit ang daming mga maling pyesa? Bakit kulang ang tao? Di po ba? Di syempre yung bigat ng galing sa taas sa'yo.
So, dahil hindi siya Kristiyano, wala siyang Diyos, hindi niya alam na dapat pala hindi niya kinikerry yung burden na yon, dapat ibinibigay niya sa Diyos, di ba? Topic din po natin kagabi, di ba? Si Jesucristo, galit na galit, tinaob niya lahat ng tinaob niya lahat ng mesa. You brood of vipers, you den of robbers, di ba? Ganun siya pag nagagalit, talagang strict to the point magsalita, no? Sabihin niya kung hard-headed ka, stubborn ka, sabihin niya talaga sa mukha mo, di ba? But afterwards, nung lumapit yung mga pilay at bulag, easily, he healed them. Tayo, galit tayo ngayon, di ba? Tawanan tayo kagabi kasi nga, pag naka-unmute, anak, magano ka na, di ba? Pag naka-mute ka, anak, magano ka na. Sa Sis Maria kagabi, magsipilyo ka na. O yung anak ko, maligo ka na, it's time. Tapos pag nag-unmute na, nakangiti ka na, di ba? So, alam natin yung purpose natin in our lives, 'di ba? Kaya natin mag-shift kaagad. Di po ba? Ganon tayo dapat. So sila hindi nila kaya. They were burdened. They were parang nakagapos. Hindi nila kaya makawala kaagad. Tayo po na mga Kristiyano, alam nating flexible tayo sa mga anak natin. Hindi kasi tayo namumove ng anger. Hanggang galit tayo, wala pa yung emosyon. Ginagawa lang natin, pinapatupad lang natin kung ano yung tama. Di po ba? Katulad ni Jesus, pinapatupad lang niya kung ano yung tama. Pero hindi siya namumove ng ganong emosyon na anger ako. Kaya pagharap niya sa ibang tao, ikaw, anong kailangan mo? Magpapagaling ka din. Di ba? Pinsan, sa sobrang galit mo, pag sagot mo, ano? Di po ba? Kasi minsan excited ka naman, di ba? Sa sobrang excited mo, ay talaga, ano yun, di ba? Dala ka ng emosyon. Pero si Jesus hindi. Focus. Hindi siya nadadala ng kanyang emosyon. Kaya nga kahit yung babae, di ba, na, Jesus, sinasaniban yung anak ko, tulungan mo ako. Hindi siya, tiningnan lang niya, di ba? But he didn't say a word. Grabe naman. Tigas ng puso. Di ba parang tayo, na-move ka agad tayo sa ganong sitwasyon lang. Pero maging disipulo din, di ba? Yung mga disipulo din. Matindi din, di ba? Hindi din sila na-move. Paalisin mo na lang po. Kasi nakita nila, they respect yung desisyon ni Jesus na huwag pakinggan. Di ba? So tayo po, mga Kristiyano, we can focus. Lalo na kapag, ka na, matured Christian ka na, you can set aside your emotion. Deep inside your heart, you're crying. Pero sa mukha mo, kaya mo pa rin mag-preach, kaya mo pa rin magbahagi ng salita. Di ba si Sis Abby kanina, grabe nakita ko yung maturity niya. Yung pain na naranasan niya, yung kumbaga gigilid lang yung luha niya, pero kaya niyang sabihin. Why? Because she's a winner. She overcame it. Tayo habang nakikinig, tayo yung iiyak eh. Pero she can deliver it. Full of faith, full of strength. Di po ba? And full of conviction that I am a winner because of God. Nakikita natin ngayon si Sis Ruby, di ba? She's a winner. Napagtagumpayan niya at ipinapahayag niya sa buong mundo, I won my depression. Di ba? I forgave the one who hurts me. She's not now my enemy. Kailangan ko siyang mailigtas. Di po ba sa kanyang pagkabulag? Katulad ni Sis Nancy, sabi niya, kailangan masave ko nanay ko, kapatid ko. They're going to church pero ganyan ang kanilang attitude. Di po ba? That's why we're praying. We're entering into the gap. We are standing on the gap. In the gap. Tayo, sila nandito, si God nandito tayo sa gap. Sa gitna, tayo ang pumapagitan, nananalangin tayo para sa kanila. Amen? So, hindi po biro ang manalangin para sa isang tao. Kaya po kung tayo po ay magi-intercede, wag niyo pong kakalimutan, lalo na kapag alam niyo na may sakit, ipapanalangin niyo, o kaya may problema na ipapanalangin mo, pray first for your family to cover them. Dahil ang kaaway na alam niyo po, di ba, nakasulat sa Biblia, pag umalis yan sa isang tao, maghahanap yan ng lilipatan. So, always cover your family first before you pray for others. Pray for your family first. Pray for yourself. Kasi hindi naman tayo invincible na
Hindi niya tayo kayang balikan, hindi niya kayang, di po ba? Kaya we rebuke that in Jesus' name. Ang offense natin, talagang i-rebuke natin kaagad yan. May nakita ka sa sarili mo, yung craving mo, ayan, sabi nga, yung lechon, ang batok later on, hindi po pwede yan. Rebuke mo na ang sarili mo. No, hindi mo ako madadalatanin. Diyan ka. Kaya yung galit ni Sis Maria, kaya galit sa pagkain. Hindi kita kakainin. Ikaw ang nagdudulot sa akin nito. Di po ba? Kaya salamat po kasi natutuwa din po ako kay Sis Maria kasi talagang breakthrough. Hindi mo kailangan tawagin, nagsalita. Di po ba? Bakit? Kasi it's happening. Out of the overflowing of the heart, the mouth speaks. You can't afford to hold it. Di ba? Hindi mo kayang pigilan. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo. Magmuni-muni po tayo. Iwanan ko po kayo ng i-share ko po. How do you prepare for a game or competition against a ruthless rival? Ruthless talaga. Rude pa ang ating kaaway. Huwag nating itatrato ang kaaway na nagbibiro sa atin. No. Because Satan wants to take us down. Ang talunan, natalo siya, gusto niya matalo din tayo. So ano po ba ang magmo-motivate sa atin to push ourselves to gain this victory? Because God gave us a certainty that we are more than conqueror, we are more than victorious. Alam na natin ang dulo natin, langit, di po ba? So how to maintain that? Di po ba? Ano po ba ang magmo-motivate sa atin? Sabi ko nga nun, God, ano ba naman ako? Hindi po kasi ako prayerful. Sabi ko, hindi pa ba sapat yung anak ko, yung pagmamahal ko sa anak ko para ipanalangin ko sila? Ano pa ba ang kailangan kong hintayin para maging mapanalangin ako? Talagang nire-review ko yung sarili ko noong mga panahon na yun na, ano ba yan? Hindi ba ako prayerful sa mga anak ko? Nakainutuwa kay Mimi Ana, talagang kinakausap niya, pinagpipray niya araw-araw. Natutuwa ako kasi hindi po ako ganun noon. Di po ba? And number 2, who is our unseen adversary? Sino ba talaga ang hindi natin nakikitang kaaway? Huwag po yung kapitbahay mo, huwag yung asawa mo, huwag yung anak mo, huwag yung katabi mo sa trabaho. They are not your enemy. The one behind them, the devil, his evil scheme na gagamitin niya ang lahat para lang tayo ay para masira ang mga relasyon natin, masira ang kaligayahan natin, masira ang araw natin. Dahil lang sa isang salita, sira ang araw mo. Di po ba? Pinanggit lang yung kilay mong hindi pantay, sira na ang araw mo. So, huwag yung salita niya ang pansinin mo. Kung hindi, yung nag-udyok sa kanya na magsalita siya nun. Be confident. Tabingi man ang kilay mo, maganda ka pa rin. Anak ka ng Diyos. Amen? So, don't let anything, anyone, or anumang sitwasyon makaagaw ng kaligayahan mo at makasira ng araw mo. Ako po, ang ko nun, si Balasi. Talagang, you are not, hindi ka sapat para sirain ang araw ko. God is worth enough. Enough para sa akin na dahilan. So, wag natin silang bigyan ng karapatan sa buhay natin. Amen? And they don't owe. We don't owe anyone an explanation. Hindi mo kailangang ipaliwanag palagi ang sarili mo. Kasi ganito. No. God knows. God sees. Alam mo, kapag nagpapaliwanag ka pa, tinatanggol mo yung sarili mo, nagkakasala ka pa. Alam naman ng Diyos kung ang laman ng puso't isipan mo. You can fool people, but not God. So, zip it up and reserve it for God. Hayaan mo na lang sa Panginoon. The more you explain, the more na yung chance na magkasala at magkamali ka ay mataas. Kaya, tama po yung ginawa ni Sis Maria, no? Zip. Sa isip-isip niya, galit na. Hindi naman galit na. Nagpupuyos ang kanyang kalooban. Ang dami niyang gustong sabihin. Pero, zip it up. Leave it to God. At, hayaan mong, wag mong hayaang masira ang araw mo. Patuloy ka lang. Amen? Number 3, what are some ways we can guard our hearts and minds from Satan's deception? Mandaraya talaga siya. So, ano yung dapat nating gawin? Huwag tayo makinig. Huwag nating tingnan. Huwag tayo magsalita. At huwag tayong maapektuhan. Amen? Alam niyo po, magagawa natin yan paano? Kapag tayo ay tunay na naniniwala na tayo ay anak ng Diyos. If you are confident enough, yes, we can. Walang
walang walang salita, walang tao, walang sitwasyon ang makakapagpabagsak sa atin because we are confident that we are children of God. So yung pong mga strategy natin, read the Bible, basic po talaga, back to the basic. Hindi natin kailangan ng malalakihang pang hakbang. Kung ano lang yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Yun lang po. Amen. Ayan. Maraming salamat po. Mga kapatid, thank you so much sa buhay ninyo. Sa mga 15 soul na natitira pa, yung iba pumasok na, maraming salamat. And I want to ask this privilege also this time. Kung may time po si Sis Mais, okay ka po bang mag-pray? Kung may time ka lang po. Ayan. Amen. Closer prayer po by Tati Jeanette. Opo, close natin bago tayo mag-sharing para po bago sila makaalis. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Yes po. Po mga kapatid, sama-sama po tayo manalangin at itaas po natin ang katagumpayan ng gawain ito. Talagang tunay po na kumilos ang Panginoon sa atin ngayon at pinaramdam niya sa atin, pinaranas niya sa atin yung pag-ibig niya na hindi tayo talunan habang kasama natin ang ating Panginoon po. Kaya purihin po ang Panginoon. Diyos sama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Ama. Hallelujah. Maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain ito. Alam ko po, Ama, na ang kapatid kong ito ay iyong ginamit tunay po na nangusap ka sa amin sa iyong sa banal na salita. Ama, nakita ko po sa kanya kung paano po pinalakas mo siya, hindi lang sa kanyang pangangatawan, kundi sa banal na espiritu na bumapalot sa kanya, Ama. Dahil nakita ko po na hindi talaga siya nag-aral, Lord, at paano mo po siya ginamit talaga, nag-on fire siya. Binigyan niyo po siya ng lakas na marinig namin ang iyong banal na salita sa pamamagitan ng kanyang labi. Pinupuri ka namin, Ama. Maraming salamat po sa katagumpayan ito. At ganoon din po, Ama, itinataas po namin ang bawat salitang naririnig namin at maririnig pa manggagaling sa iba't iba naming mga kapatid na iyong gagamitin. Purihin ka po araw-araw. Maraming salamat po sa araw-araw na pagpapala na ipinagkakaloob mo po sa amin. Hindi po namin deserve, Lord, ang magkaroon ng mga ganitong buhay na malaya, na manatili kami na pinagpapala sa iyong mapagpalang kamay. Pero patuloy mo kaming binibless, Lord. Maraming salamat po, Ama. Hindi mabilang-bilang ang pagpapalang ito. Walang sawang pasalamat, Lord. Kulang man ang salitang salamat. Pero patuloy po kami maglilingkod at luluhod sa iyo at lalapit sa iyo. Kaya, Ama, itong aming pasalamat sa araw na ito, yun po ang aming gustong ipaabot sa iyo. Maraming salamat po, aming Panginoon. Lord Jesus, thank you sa salvation na ibinigay niyo po sa amin. Hindi po namin ito matatanggap kung hindi dahil sa iyong karanasan sa mahirap at karanasan na hindi namin maisip-isip kung kaya ba namin ito. Pero patuloy mo kaming binibigyan. Pinapakita mo sa amin ang pagmamahal mo sa kapwa. Kagaya na ibinahagi na aming kapatid na Sister Abby. Hindi kami matatalo, hindi kami mawawala sa iyong paningin kung lagi naming hahanapin ang presensya mo. Kaya, Ama, tulungan niyo po ang bawat isa na ganung lumakad, maglakbay na kasama ka. Huwag niyo pong bibitawan ang mga kamay namin sa tuwing kami nadadapa, sa tuwing kami nawawala sa paligid namin na patuloy pong nagbibigay ng mga instruction na hindi maganda, Lord. Patuloy niyo pong i-revoke ang mga bagay-bagay na binibigay ng kaaway. Ang problema ng financial, Lord, na yan ang nagpapagamit para hindi kami magpatuloy sa iyo, Ama. Yan ang nagbibigay sa amin para hindi namin makita ang kabutihan mo. Ang problema ng pamilya, problema ng asawa, problema ng mga anak, Lord. Huwag niyo pong hayaan na makita lagi namin ito. Pagkus ipaunawa mo po sa amin na anumang struggle yan ay mananalo kami. Dahil ang puso namin, Lord, binabalot mo po ng pag-ibig na ikaw muna nagbigay ng pag-ibig na yan, Ama. Kaya, Ama, maraming salamat po. Sabi nga po sa panalangin ng Panginoong Hesus namin,
Purihin ka lagi namin. Ikaw ang aming unang pasalamatan, higit kanino man. Kaya Ama, itong umagang ito at sa hapon naman sa ibang kapatiran namin, ibinibigay namin ito, tinataas namin ang kagalakan ng aming puso ng pasasalamat sa araw-araw na magkakasama kami sa ganitong gawain, Lord. Hindi lamang po dito sa aming ministry na ito sa morning devotion, pati sa iba't ibang mga kapatiran na patuloy pong pinupuri ka at patuloy na pinaglilingkuran ka, Ama. Abutin niyo po sa iyong mapagpaalang kamay ang mga kapatirang ito na patuloy pong lumalapit at naggagalak na matuto at sumunod sa iyo. Kaya Ama, ang bawat isa po ng mga kapatiran ko na naririto at hindi po namin nakasama rin po at sa mga nanonood po sa online, Lord, pagpalain niyo po kaming lahat at patuloy po namin makita ang kabutihan mo na anumang sitwasyon ang aming pinagdadaanan. Alam ko po, karamihan sa amin dito nakakaranas ng mentality, emotional po, financial, at problema po na hindi namin kayang lutasin, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa na ma-overcome po ang mga pangyayaring ito. Dahil hindi nga po namin kaya, Ama, na sa sarili namin pamamaraan, katulad ng ipanilawanag at ibinahagi ng aming kapatid na aming Sister Abby, na anuman ang mga pinagdadaanan na yan, huwag namin tingnan, pagkus tingnan namin ang kabutihan mo. Aming Panginoong Hesus, ituro niyo po sa amin kung paano sumunod sa Diyos Ama sa langit, katulad ng ginawa mo. Through prayer, ang aming weapon, Lord, no, kung paano kami lalapit sa aming Panginoon, kung paano kami magkakaroon ng desirement on fire, Lord. Huwag niyo pong hayaang mawala ito sa amin. Dahil tunay po na pag kami nawala sa iyo, wala po kami magagawa. At malalayo kami, Ama, ang kabutihan na nanggagaling sa iyo, ang pagpapala na nanggagaling sa iyo, na hindi po namin ito matatanggap kung hindi ka namin kasama. Kaya naman, Ama, inilalapit ko po ang bawat isa sa mga kapatiran ko na naririto at sa mga wala pa po at sa mga nanonood po sa online. Lord, tulungan niyo po kami na ang kaloob mo ang masunod higit kanino man. Dahil ano man ang gusto namin gawin sa aming sarili, Lord, sa aming mga buhay, Lord, hindi po namin kaya. Tunay po na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Kaya naman, inilalapit ko po ang bawat isa, ang mga suliranin sa mga problema sa pera, problema sa kalusugan, problema sa trabaho, problema sa emotional, Lord. Hipuin niyo po ang bawat isa, Lord, at palitan niyo po ng kapayapaan, pagpapala na umaapaw, naggaling sa kalangitan. Buksan niyo po ang kalangitan at ibuhos niyo po sa bawat isa sa kanilang tahanan, Lord, sa aming mga tahanan. Buksan niyo po at ibuhos sa amin ang pagpapalang ito na matatanggap namin. At ngayon pa lang po, tinatanggap na po namin ito na may pagpapakumbaba at pasasalamat. Purihin ka aming Panginoon. Ikaw lamang po ang namuhay lagi sa aming puso. Na tunay po na pinanalo mo na kami sa aming kaaway at nanahan ka na sa aming buhay. Hindi lamang sa aming buhay, kundi sa aming puso. Na ang sabi mo nga po, Lord, ang nagmahal sa kapwa ay ganun ibinibless ng Ama sa langit. Kaya Ama, ituro niyo po sa amin ang pagpapasalamat, ang pagpamahal sa kapwa, hindi lang sa kapwa, kundi sa mga kaaway na aming nararanasan sa bawat isa. Lord, ang pagpapatawad ay binigay ni Jesus Christ sa mga taong nagbigay sa Kanya ng mga kahirapan, sakripisyo. Lord, ganun din po ituro niyo po sa amin kung paano magpatawad sa kapwa. Dahil mahirap gawin bilang tao sa amin. Wala kaming karapatan na hindi magpatawad, Lord, dahil kami man po ay tunay na makasalanan. Huwag niyo pong ibigay sa amin ang kadahilanan na kami nasaktan dahil sa aming kaaway. Bagkus ipamulat mo sa amin na kami din ay sobrang makasalanan. Hindi lang po ito sa mga maliliit na bagay, kundi araw-araw may nagagawa ng kayong kasalanan, Lord. Kaya imulat niyo po ang aming pag-iisip, ang aming paningin, pandinig, Lord, ang aming puso, na maunawaan na ang lahat ng ginagawa ng kaaway ay ginagawa niya ito para hindi kami magpatuloy sa iyo at magpuri sa iyo at maglingkod sa iyo. Lord, ribok niyo po ang lahat ng mga bagay-bagay, ang masasama, negativity sa aming isip, na hindi kami magpatuloy sa iyo. Ang katamaran, ang mga disiplina, hindi namin kayang gawin, Lord. Ibigay niyo po sa amin ang tama, ang direction at ang good timing, Lord, na ikaw ang magbibigay nito. Dahil naniniwala po kami, Lord, walang taong hindi kayang gawin. Hanggat kasama ka namin, Lord, alam ko po, bawat sandali ng buhay namin na naririto,
Ang iba po ay may mga sakit na minsan naiisip ang negativity na baka bukas wala na sila o mamamatay sila, Lord, na hindi ka kasama. Kaya wag mo niyo pong ibigay sa amin ang kapamaraanan ng pag-iisip na yun, bagkus ibigay niyo po at ipaunawa niyo po sa aming isipan na ang lahat ng bagay na nangyayari sa amin ay isang gawa ng kaaway upang ang negativity na to ay dumaloy sa aming buhay upang hindi kami magpatuloy sa iyo. Lord, makita nawa namin ang negativity sa buhay namin na isang pagpapala. Dahil alam ko po, pag binigay niyo po sa amin ang mga kaparaanang ito, pinapaunawa niyo po sa amin ang kahinaan namin na huwag kaming matakot dahil kasama ka namin, Lord. Palalakasin mo kami, hindi lamang ang aming spiritual, ganoon din ang aming kalakasang pangatawan. Lord, ang magandang disiplina sa aming sarili, ipaunawa niyo po sa amin, ibigay niyo po sa amin, Ama, na maunawaan namin dahil pag wala kaming disiplina sa aming sarili, Lord, tunay na magkakasala kami. Katulad ng mga temptation sa buhay namin. Maliit na paramaraan ng mga bagay na yan. Pero akala namin, yun ay kabubuti namin. Pero doon pala mag-uumpisa ang kasalanan. Kaya huwag niyo pong hayaan naman na igito sa aming mga buhay. Ama, muli po, itinataas ko po ang bawat isa sa buhay ng bawat isa po, Lord, na ikaw po ang maghari, manguna, at maging sentro ng bawat araw-araw ng aming buhay dito sa mundong ito. Ama, muli po, nagpapasalamat kami sa biyayang ito na kulang talaga po ang pasalamat na ito, Ama. Dahil hindi namin saklaw ang buhay namin, hindi namin naunawaan ang mga pagyayari, pero tunay po na ikaw nagbibigay sa amin ng pagpapanglaan ito. Hindi ko na po may isa-isa ang bawat isa. Lord, ikaw na po ang bahalang umabot sa mga pangailangan ng mga kapatiran ko. Ganun man po, itinataas ko po ang kagalakan sa aking puso ng katagumpayan ng pagbabahagi ng salita mo sa araw na ito dahil nakita ko po hindi talaga ready ang kapatid kong Sister Abby dahil kahapon po talagang tunay po na pagod na siya pero ganun mo po siya sinamahan ngayon at talagang pinakita mo po nakasama ka namin ngayon through Sister Abby, ginamit mo siya at ikaw ang nagpahayag ng iyong gandal na salita, Ama, kaya maraming salamat po at ibahagi niyo po sa bawat isa ang pananalitang ito, ang mensaheng ito na maisabuhay namin ang salita mo ngayon, araw sa araw na ito. At hindi lang po sa araw na ito, Ama, sa mga nagdaang araw, sa mga binahagi ng mga kapatiran, at sa pararating pang mga araw na magbabahagi ka pa, Ama. Nagagamitin mo ang mga kapatiran kong ito. Kaming lahat, Ama, patuloy niyo pong gamitin at maging panalo kami sa iyong paningin. At huwag niyo pong hayaan na ang kaaway ay magtanim sa amin ng mga masamang pangyayari na aming dadalhin ito na huwag kaming makita namin ang mga bagay na hindi maganda. Bagkus makita namin ang kaputihan mo. Aming Panginoong Yesus, ipinataas ko po ang kagalakan muli sa aking puso kasama ng aking mga kapatiran. Patawarin niyo po kami kung may kami man po ay nagkukulang, kami man po ay nagkasala. Patawad, Lord, hindi po namin sinasadya ang mga bagay na gusto namin sanang ikaw ay mapurihan lagi. Pero tunay po na makasalanan kami. Tunay po na mahina kami. Kaya sabi mo po sa iyong salita, huwag kaming matakot. Ano man ang aming marinig, ano man ang aming makita sa mundong ito, hindi pa katapusan ng mundo dahil tunay po na kami ay iyong isasalba. Kami po ay iyong dadalhin sa iyong kaharian. Kaya bago po mangyari yun, Lord, tulungan niyo po kaming makapagbigay sa iyo ng papuri at maitaas namin ang iyong pangalan. Tunay po, Ama, na ikaw ang Diyos na aming sinasamba dahil ikaw ang aming magiging sandigan sa aming kahinaan. Maraming salamat po uli. Our Father God in heaven, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa patuloy na pagpapala ng bawat isa. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa araw na ito at sa maghapong ito. In the name of Jesus, I renounce it. And I declare and we declare na magtatagumpay kami sa anumang uri ng laban ng buhay, anumang hirap, paghihirap sa mga sitwasyon namin. Lord, itinataas namin ito at magtatagumpay kami dahil ang puso namin ay punong-puno ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo. In the name of Jesus, hallelujah, Lord God. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' almighty name we pray. Amen and amen. 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 Hallelujah. What a powerful team up. Ayan. Napakabuti ng Panginoon sa
Nakamute ka, Jen. Nakamute nga. Sabi ko parang, amen, napaka-powerful ng Panginoon. Ano po, tunay nga, what a powerful team up they made this morning. Napakaganda. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Ano po, salamat sa Panginoon, salamat sa presensya ng bawat isa. Ano po, do not be deceived. Huwag tayo magpadaya sa kaaway. Tunay po, tayo ay mga panalo na. We are victors. Okay? Huwag po natin papaagaw yan sa kaaway. Ano man ang nakikita natin sa paligid natin, huwag natin tanggapin yan. Stick, be confident on what God promised us. Amen? So, ayan po. Pag nilay-nilayin po natin, nandiyan na po, naibahagi ko na yung 3 bagay na dapat nating, ano yun? Katanungan na dapat nating sagutin. Hindi man dito ngayon, pwede nyo i-share mamaya. Ano po, kung wala ng time. Ayan. Sige po, kung sino pa po ang meron time na pwedeng makipagbahagi, makapag-encourage na ating mga kapatiran, or ano man yung inyong insight. Ayan po. To God be the glory po. Amen. Mag-mute na po uli ako, and you are free to unmute. Amen po. So next week po pala, hindi ko pa pala na ipapasa yung May calendar. So you can write your name there. Tuloy pa rin po tayo sa Living a New Life topic natin with Christ. Amen. Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat, Sis Abby, Sis Mais. Tunay nga po na ang banal na espiritu ang kumilos. Nangusap sa bawat isa. Sapul na sapul kami ni Sis Maria. Amen po, Ate Bunet. Amen. Batok Nabat. talaga, Sis Maria. Ang aga-aga po, nang si Sis Abby. Talagang nangungonsensya po, Sis Nali. Tingnan po pag-awit sa Karsha Sabi ko, kasi ako umaawit din. Ang kaibahan lang sa akin, nasaway ako. Kasi may time talaga na nagtatrabaho din ako. Humihimig kasi din ako kasi parang nag-worship ako. Nagkakanta ako ng worship song. May time na medyo lumalakas naririnig ng hancho namin. Pero mabait sa amin ng hancho. Maria, sabi niya, kumakanta ka, huwag kang kumanta ha. So yun naman ang pagkaiba. Kaya lang, nakita ko, almost lahat ako yata ang tinamaan talaga. Kaya ilag-ilag kahit tinamaan naman talaga. Amen po. Amen, amen. Sige po. Tuloy-tuloy po. Ako po noon din, kumanta din ako. Ay, hindi pala kanta. Lang sa ilong lang ganyan, napakahina. Kasi alam kong, ganun lang, Pero alam niyo po, sabi sa akin, Luna kasi po ang pangalan ko doon kasi di nila mabigkas yung Jeanette. So, Luna, huwag kang kumanta at nakaka-distract daw ako ng konsentrasyon ng nang nagtatrabaho. Grabe naman to. Ganyan na lang nga lang nga para sa sarili ko lang yun. Luna, huwag kang kumanta, nakaka-distract ka. Anyway, pero alam niyo po, yung tao pong yun, no, na-share ko sa inyo, na ibahagi ko sa inyo na talagang leader ko siya ha. Pero marami ako natutunan sa kanya, praise God. And lately po, isang araw nalaman ko, nag-resign na din siya sa trabaho. So, hindi po hindi tapos na ang kanyang pamamayagpag sa lugar na yon. Nakala mo siya yung may-ari. Nag-resign na din siya. Oh? Yes. Nalaman ko kahapon. Opo. Kahapon lang. Kahapon ko nalaman. Opo. Pero hindi lang yun. Bago siya nag-resign, talagang ibinaba siya ng Panginoon. Kasi something happened, parang may ginawang hindi maganda. Alam niyo po, from top, ibinaba siya ng Panginoon. Naging ordinary siyang worker. Wow. Siguro, hindi niya nakinaya yung pressure, kaya nag-resign siya.
Amen. Amen. Kaya, huwag tayo mag-alala. Hindi ko po hinahangad yun, hindi ko pinalalangin yun. Pero, God will avenge for us. So, never avenge for yourself. Huwag mong igaganda yung sarili mo. God knows everything and God has a perfect timing for everything. At hindi rin naman po ako natutuwa na umalis siya. Kaya lang, nakita ko lang talaga ang pagkilos ng Panginoon. Walang masama na nagtatagumpay. You can reign. Pwede ka maghari. You can reign for a few times, certain time, pero hindi ka magtatagal. Kaya huwag ka mag-alala. Yung mga nang aano sa'yo, bayaan mo lang siya mga ano. diba? Diba si Spice? Bayaan mo lang yan. Kasi, darating din yung panahon. Amen? At ang tagumpay atin, nakasulat sa Biblia diba? We are more than conqueror. We are more than victorious. Tapos, ano sabi? We will eat the fruit of its land. So, kung saan niya tayo nilagay, aanihin natin yan. So, maghintay lang po tayo. In tamang panahon, atin po itong makakamtan. Amen. Sige. Amen. Amen. Sige Praise po. God. Sa napakandang message, saka sa testimony na sobrang grabe yung pagkilos ng banal na espiritu kay Sis Annalyn, no? First time na narinig kong sobrang nag-fire ang kanyang puso ngayong araw. Bigla nangusap sa message today through Sis Abby at talagang tinutusok ang ating mga puso. Talaga ito ay direct sa ating mga anak ng Diyos. Para po tayo. Kasi ang sarap makinig po ng salita ng Diyos. Talagang magkakaroon tayo ng radical changes sa buhay natin. Kasi ang salita ng Diyos, sabi nga, kanina habang yung sa worship natin, di ba, ang salita ng Diyos, di ba, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay sa bawat pusong napapagal. Diba sa First Peter 5:8, bago po yan sa First Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cared for us. God cared for us. Kaya ibigay natin sa Kanya. Kaya napakaganda po. Sabi nga, isa sa binigay ni Sis Abby, stay connected. Kapag nakakonect tayo sa ating Panginoong Jesus, mamumunga tayo, ang ibibigay niya, aayusin niya yung puso natin. Di po ba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng compassion. We cannot give love kung hindi tayo minahal ng Panginoon. At yan ang ituturo una sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nakakonect kay pa sa ating Panginoong Jesus. Tutulungan niya tayo magmahal. Bibigyan niya tayo ng self-control, ng patience sa mga taong mga difficult people. At yung empathy, nagiging Christ-like na tayo. Hindi natin mapansin, andun na. Kaya nga ganun na lang yung pagtugon ni Sis Abby sa testimony niya. Napakaganda na po. Siya is a living testimony kasi love letter ni Jesus Christ tayo. Buhay na love letter tayo ni Jesus Christ na nagliliwanag. Ganun po yung nangyayari sa atin. Kaya nga si Sis Abby, habang nakikinig ako kanina ni Sis, sa bawat isa po siguro, ganun pala na buhay ang Diyos. Sa awit nga kanina, buhay ang Diyos. Dapat natin sama-sama tayo magpuri, makinig, nang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa naranasan natin. At ni Sis Abby, nag-uumapaw. Kagabi lang sa kanya binigay yung message, pero nag-rely siya, nagtiwala siya. Punong-puno siya ng pagtitiwala. Sa nakita kong pag-testimony ni Sis Abby, grabe yung pagtitiwala niya. Dumadaan siya sa pagsubok, pero ano pong ginagawa niya? Lumalapit siya kay God. Hindi niya sinasarili. Every time na nagkakaroon siya ng problema, ng pagsubok, lapit agad kay God, surrendering. Kasi pag-surrender po talagang nagpapaka-humble ka, Lord, na I need you. Hindi ko kaya to. Mahina ako. Hindi ko kaya. Hindi siya nakadepend sa sarili niya. Alam niya kung sino ang pagkakatiwalaan niya. Alam niya kung kanino siya magre-rely. Sa ating Panginoong Jesus, siya ang Diyos sa lahat ng tao, walang bagay na mahirap sa Kanya, sa lahat ng umaasa sa Kanya. Kaya ganun na lang po ang pag-participation. Andun yung empathy niya, sympathy dun sa tao. Hindi niya magagawang kausapin yun. Kung wala siyang empathy, sympathy, naisip niya na maaaring may problema yun. Binabago ang perspective natin. Nagkakaroon tayo ng godly perspective kapag tayo ay naka-connect
sa ating Panginoong Jesus. At tayo ay mamumunga. Babaguhin niya ang ating puso. Aayusin, dilinisin niya, dalisayin niya ito araw-araw. At ito po ay mararanasan natin sa mga sitwasyon. Kung wala pong sitwasyon na ganyan, hindi natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kailangan nating maranasan yun para makita natin ang pagkilos ng Diyos. Kung tayo nagkakaroon ng problema sa pinansyal, doon natin makikita na nagdepend tayo natin ang kapangyarihan ng Diyos. Doon sa sitwasyon na yun, napagtagumpayan natin. Siya ang nagpo-provide. Lord, tulungan mo ako katulad ng ginawa ng mga kapatiran dito. Isa sa mga bibigay ng si Scotty. Isa siya nagbibigay na lately na talagang andun yung pagtulong sa kanya sa tuition ng kanyang anak, sa problema niya sa pagsubok niya, matindi pagsubok, yung pagpapatawad. Marami po dito tayong kapatiran na nag-testimony paano kumilos ang Panginoon, di po ba? Nakita natin kung paano siya kumilos dun sa sitwasyon natin na mahirap magpatawad. Nagawa natin magpatawad. Mahirap yung sitwasyon, pero napagtagumpayan natin. Mahirap yung taong kasama natin, pero nadala pa natin siya sa presensya ng Panginoon. Dahil dahil kasi yung mga representative ni Jesus Christ, kaya andun na lang yung pag-ibig na Diyos sa buhay natin. Tinutulungan niya tayo, hindi niya tayo hinahayaan na manatili doon. Kaya napaka-importante po, stay connected to Jesus Christ para mamunga po tayo. Hindi tayo mamumunga kung tayo ay hiwalay na. Mamamatay ang espiritu natin. Yung kalayaan na binigay sa atin ngayon dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus Christ, nag-surrender tayo sa Kanya, ipinagkatiwala natin sa Kanya, may pananampalataya tayo sa Kanya na siyang ating Panginoon, tagapagligtas at our source in our life. Sa Kanya nanggagaling ang lahat ng meron tayo ngayon, yung paniniwala natin. Kapag ganun po, tiyak mag-uumapa ang kaligayahan sa buhay natin. In spite and despite of everything na nangyayari sa buhay natin, anumang chaos ang nangyayari, kaguluhan sa mundo, dito sa lugar natin, sa pamilya natin, mapagtatagumpayan po natin. Yun ang nagagawa, radical changes sa buhay natin. Radical changes kasi po, ibang-iba po ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin kapag nagtiwala tayo. May transformation po talaga. At salamat sa Panginoon, salamat sa mga pagsubok, salamat talaga kasi diyan tayo pinalalago ng masasabi natin, Lord, tunay na buhay ka. Ikaw ang kumikilos at nagpapatagumpay sa lahat ng ito. Mahal mo ako, Lord. Di ba masasabi mo, Lord, mahal mo nga ako. Ramdam ko ang pag-ibig mo sa buhay ko. Amen. Salamat po Sis Abby. Napakaganda ng message today. At talagang tayo ay tagumpay araw-araw. Nagagawa nating may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Nahatid. Di ba? Ay tuwa. Yun, kapag inaawit natin yun, lalo tayong mapapasayaw. Hantid niya ay kagalakan, hantid niya ay kapayapaan at kalakasan sa araw-araw. Kahit na nakakainis yung katabi ko, nagagawin pa rin natin unawain. Amen. Praise God. Salamat po. Napaparami na yung sinasabi ko. Nag-uumapaw na kaligayahan din pong nararamdaman ko sa message every day. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin yan. Nagsusustain, nagsusupply sa spiritual life natin. Yung pinapakain natin ang ating kaluluwa. Doon tayo lumalakas. Yung pride, binababa niya at inaayos niya tayo. Mapasin natin, humble heart na tayo sa lahat ng sitwasyon. Amen. At ang mukha natin gumaganda araw-araw. Amen. Praise God po. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat Ate Lily. Ayan po. Tunay nga po na ang pagkilos ng Panginoon ay ramdam ng bawat isa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Lahat po talaga ng kapurihan ay sa Kanya lamang. Ayan po. Maraming salamat po sa pagsama po sa umagang ito. Muli, sa tagumpay ng Panginoon. Lahat po tayo, patuloy po tayo magpalakasan, sabay-sabay tayong lumago. At kung meron po kayong nais din po ninyong magbahagi, sabihin nyo lang, mag-PM lang po kayo. At padadalhan ko po kayo ng ng topic to share po. Sabihin nyo lang po sa akin kung kailan kayo pwede. Meron po tayong calendar na later on ipopost ko. And you can write your name and then I'll give you the topic po. Okay? So, yung Devo mismo. Okay? That we're going to share. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo mamayang gabi. It's Friday. Meron po tayong Women's Life Group. At
bukas pong uli, umaga ng Sabado, sama-sama po uli tayo magpalakasan dito. Maraming salamat po. To God be all the glory. Have a blessed and productful. Nakalimutan ko na. Ayun. Productive day. Amen. Bakit kaya ang aking mga camera ay malalabo? Sa picture, dito malabo, dun malabo. Pero anyway, yung lens ko ba ay madudumi? Yan. Anyway, maraming salamat po mga kapatid. Kita-kita po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating buhay. Amen. God bless everyone.